Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. The Secretly Rich Man. By 2 Ears is Body. Kabanata 401. Ano ang nangyayari dito? Panipi. Ang paglalakad sa tabi ng kalsada, si Leila at ang iba pa ay napanood kung ano ang nangyayari sa pagkabigla. Isang makatutuhanang armada ng mga mamahaling kotse na may linya sa labas ng karaoke bar. Isang pulutong ng mga tao ang nag-swarm tungkol sa lugar. May nangyari. Gosh! Maaari bang makuha ni Rascal Gerald ang kanyang ulo? Nagtaka ng malakas si Douglas. Dapat. Ibig kong sabihin, sino pa sa Seren County ang maaaring pukawin ng ganitong pag-aalsa? Mas kilala ko ang mas mahusay kaysa sa pagdala ng taong iyon, kahit anong sabihin ng sino man. Ngayon tingnan ang gulo na ito, sa sandaling may isang pangunahing bumababa, makakakuha tayo ng pag-drag dito, alam ni Mr. Lourdes na kasama niya tayo. Ang mga lalaki ay bumulong sa gitna ng kanilang sarili, ang kanilang pananaw ay tila malabo. Naging mapatla si Cindy, naririnig ang kanilang mga salita. Kung ang sinabi nila ay totoo, kung gayon ang buhay ni Gerald ay maaaring nasa matinding panganib. Hindi, kailangan niyang pumasok at makita para sa kanyang sarili. Kung ang mga bagay ay talagang masama, tatawagan niya ang mga pulis. Sa pag-iisip ng ganito, itinapon ni Cindy ang pintuan ng kotse at tumakbo para sa karaoke bar. Nag-iwan ng magandang impression si Gerald kay Cindy. Nagkakilala lang sila, kaya't sa lalong madaling panahon ay pag-usapan pa rin ang tungkol sa anumang tunay na damdamin sa pagitan nila, ngunit naramdaman lamang niya na siya ay isang napakagandang tao, pababa sa lupa. Ano pa, upang mailigtas ang lahat, kinuha niya ang buong bagay sa kanyang sarili. Ang pag-abandona sa kanya ng walang pangalawang pag-iisip, tulad ni Leila at ang iba pa ay nagawa, iyon ay isang bagay na hindi magagawa ni Cindy. Hindi lang siya maupo. Cindy, baliw ka ba? Bumalik ka rito. Si Leila ay nakuha din sa kotse, na sumisigaw ng walang imak. Si Cindy ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi pinapayagan siya ni Leila na gawin ito. Kinuha ng terorismo, hinabol niya siya, desperado na pigilan siya. Tulad ng para kay Douglas at ang natitira, nanatili sila doon mismo sa loob ng kotse, naninigarilyo lamang at pinapanatili ang relo mula sa malayo. Holy hell, ito ay isang madugong gulo doon. Hindi ko alam kung sino si G. Lourdes na umihi, ngunit siya ay binugbog sa isang pool. Panipi. Mayroon pa bang gustong pumunta sa susunod? Oo, ang kakilakilabot, ngunit kung ano ang isang twist. Inisip ni G. Lourdes na siya ang pinakamalaking keso sa paligid, hindi naisip na siya ay bumagsak sa isang tao na mas malakas kaysa sa kanya, Panipi. Ang ilang mga kabataang lalaki at kababaihan ay dumaan sa harap ni Cindy, na nag-uusap ng walang tigil tungkol sa nangyari. Naririnig ang mga ito, una siyang nabigla sa balita ng trahedya ni G. Lourdes. Ngunit ano ang tungkol kay Gerald? Balisa, pinigilan sila ni Cindy na magtanong tungkol sa sitwasyon sa loob. Pinayagan itong makahabol si Leila. Napukaw sa paningin ng dalawang ito na nagwawasak na mga kagandahan, ang mga lalaki ay nag-scrambled upang muling isalaysay kung ano ang nangyari sa bar. Hoy, babes. Sa palagay ko wala ka doon, kaya hindi mo malalaman, ngunit syempre narinig mo si G. Louie Lourdes, ang pinakamayamang bata sa lahat ng matahimik na county. Ang isa sa mga lalaki ay labis na nasasabik na siya ay nagdurog. Ngayon lang, isang buong gang ng mga bodyguard ng itim na clad ang binugbog sa kanya sa loob ng 1 pulgada ng kanyang buhay. Ganap na brutal, at naririnig ko na sila ay mula sa Mayberry City. Tingnan lamang ang lahat ng mga kotse na dinala nila dito. Hindi ka panipaniwala. Panipi. Ang iba pang mga lalaki ay sabik na mag-ambag din. Tulad ng tungkol kay Louie, nang magsimula siyang sumigaw para sa isang tao na makakuha ng malaking golf dito, naisip kong lumingon ang mga talahan na yan, alam mo. Inaasahan kong linisin ni Louie ang lahat ng kanilang mga orasan. Ngunit nang dumating si Big Dolph, bigla siyang nakayuko at nag-scrape para sa dalawang iyon, nag-aalok sa kanila ng mga paninigarilyo at inumin. Ang mukha ni G. Lourdes ay isang bastos na paningin, kung gayon. Panipi. Ang iba pang mga malalaking manlalaro sa silid ay alam ng lahat kung kaninong panig na kukunin, pagkatapos. Ngunit hindi ako nagtatanong tungkol kay Louie Lourdes. Napangiwi si Cindy. Tinatanong ko kung may iba pang binata na nasaktan din. Si Louie, nag-hack ng ibang tao doon. Panipi. Ilang ibang tao. Bueno, si Louie at ang isang taong tinawag niyang Chuhin, ay nahuli ng isang madugong magandang pag-agos, ngunit hindi, wala nang ibang nasaktan, Ang sariling mga bodyguard ni Louie ay natamba agad na malamig, ngunit hindi ko tatawagan ang alinman sa kanila na isang banata. Panipi.
Paano ito magiging? Kumusta naman si Gerald? Mayroon bang posibilidad na maaaring magkamali ka? Si Leila ay sumabog sa kawalan ng paniniwala. Tiyak na sigurado ka ba na ang nag-rough up ay si Louie Lourdes? Siyempre, nakita nating lahat ang larawan niya noon. Huting at jiring, gumala ang grupo. Nangangahulugan ba ito, tama si Gerald? Ang isang napakalaking timbang sa puso ni Cindy ay biglang ngunit pagkatapos ay idinagdag niya, ngunit bakit ang lahat ng mga mayayamang tao ay biglang nakabukas kay Louie? Leila, sa palagay mo ba ay pinatawag sila ni Gerald? Sa pag-iisip muli, naalala lang niya kung paano, habang nililinas ni Gerald ang paraan upang makatakas sila, may sinabi din siya tungkol sa pagtawag sa kanyang sariling mga tao na makitungo kay Louie. Kabanata 402. Ay nangangahulugang tinawag niya ang mga tao na tulungan ang paglaban kay Louie Lourdes. Sa oras na iyon, hindi na naisip ni Cindy ang tungkol dito. Ipinagpalagay niya na si Gerald ay nakakagulat lamang sa oras. Ngunit narito mismo ngayon, ay isang buong sangkawan ng mga tao na, sigurado na, ay sinalakay at nawala si Louie. Ang iminumungkahi ni Cindy ay nagpadala ng panginginig sa buong katawan ni Leila. Imposibleng. Ang lalaking iyon. Hindi ko alam ang tungkol sa kanya, ngunit hindi ba siya natalo sa walang kamalayan? Paano siya magkakaroon ng maraming mayaman at makapangyarihang mga kaibigan? Hindi ka ba nahuhulog para sa kanyang kalokohan, Cindy? Panipi. Langit ang kapakanan. Kung ito ay naging totoo, si Leila ay maaaring pati na rin ang kanyang ulo laban sa pinakamalapit na dingding. Ngunit hindi, hindi ito posible. Bumalik si Leila sa gesture para sa lahat na bumalik sa kotse na lumapit at sumali sa kanila, kung saan ibinahagi niya sa kanila ang natutunan. Ang lahat ay napuspos ng balita na si Louie ay napatay na malinis. Tumingin sila sa paghanga sa mga magagandang kotse na naglinya sa kalye sa labas ng karaoke bar. Tingnan mo, hindi ba iyon Gerald? Sumulyap sa paligid, biglang nakita siya ni Leila sa kanlurang restaurant sa tabi ng pintuan, kumakain sa upuan ng bintana. Ilang sandali, nag-alinlangan siya sa kanyang sariling mga mata. Hindi, ngunit ito talaga siya. Ang Douglas ay bawat beat bilang stupefied. Lahat ay kumbinsido na si Gerald ay patay na karne. Sa halip, siya ay nasa isang mahusay na restaurant sa malapit, nakaupo sa kanilang pangunahing mesa. Ito, paano? Ano? Okay lang si Gerald. Leila, marahil ay talagang nagsasabi siya ng totoo. Siguro lahat ng mga ito ay talagang dumating dito upang ay back up siya. Siguro si Gerald ay talagang kaibigan ng maraming mayayaman. Tila nasisiyahan si Cindy dito. Walang paraan, hindi. Tumanggi akong maniwala. Si Leila ay tinatakpan ng kanyang mga paa sa pagkabalisa. Douglas, pupunta kami doon upang makarating sa ilalim nito. Parin, maaari ka bang maniwala na kayang bayaran ng Trump ang klase ng masarap na kainan? Panipi. Ang isang tao na hawak niya ng labis na pag-aalipusta, ay naging isang kamangha-manghang isang tao. Iyon ay magiging isang tamang sampal sa mukha. Tama. Makarating tayo doon. Ikaw, ipadala muna ang mga lasing sa bahay. Inisyo ni Douglas ang utos na ito sa isa sa mga batang lalaki, na hindi pinapansin ang katotohanan na hindi siya ganap na matino. Mas maaga, ang ilan sa mga lalaki ay bumaba ng isang buong bote. Ngayon ang alkohol ay nagpapatakbo ng kurso nito, at ang ilan ay hindi na maaaring manatili sa kanilang mga paa. Si Douglas mismo ay may mataas na pagpapaubaya at gayon paman, hindi niya makaya na lumakad palayo sa napakaraming pag-iibigan, kaya't siya ay mag-ungol lamang ng kanyang mga ngipin at madala ito. Si Leila at Cindy ay nasa tabi niya habang naglalakad siya ng diretso sa restoran na iyon. Sa pagkakahawak ng isang kakilakilabot na galit, si Leila ay bumagsak sa sahig. Gerald, niloloko ba ako ng aking mga mata? Kaya talagang ikaw, pumasok ka sa isang lugar na tulad nito, ngunit walang iniutos, nakaupo lang dito, huwag sabihin. Ako ay nadulas ka lang mula doon, at kailangan lang ng ilang lugar upang maupo. Panipi. Medyo nag-aalala siya na si Gerald ay maaaring talagang maging isang yaman at impluwensya. Gayunpaman, ngayon na nakatayo siya sa kanyang hapag, nagawa niyang huminga ng isang buntong hininga. Malamang, siya ay dock lamang dito upang makahanap ng kanlungan. Leila, marahil hindi mo alam kung gaano eksklusibo ang restoran na ito. Ito ay itinuturing na isang first class na pagtatatag, kasama ang kanilang pangunahing sangay na nakabase sa Mayberry. Ang mga karaniwang tao sa pangkalahatan ay hindi maglakas loob na lumabag dito kaya't hindi mo na natagpuan ang isang mas ligtas na lugar ng pagtatago, Gerald. Idinagdag ni Douglas ang kanyang sariling mga nakakatawang komento sa halo. Naupo lang si Gerald doon. Bumalik sa silid na karaoke na iyon, nang ibigay ito ng kanyang mga bodyguard kay Louie at sa kanyang mga ungol, napanood ni Gerald ng ilang sandali, ngunit pagkatapos ay nawalan ng interes.
Ito ay sapat na upang turuan lamang ang isang aralin. Walang dahilan para sa kanya na maghang sa paligid. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi ang kanyang estilo. Pa rin, wala na siyang makakain para sa tanghalian ng mas maaga, kaya't ngayon ay nagugutom na siya, at lumabas na naghahanap ng isang kagat na makakain. Ngunit pagkatapos niyang mailagay ang kanyang order, at naglaan ng sandali upang pagnilayan kung paano niya mahawakan ang mga bagay mula rito. Tuldok tuldok tuldok. Sa hindi inaasahan, si Layla at ang kumpanya ay nagbalik sa fray. Ano ito, hindi na ba niya tinanggal ang mga ito? Hindi rin masisimulang isipin ni Gerald kung paano niya ipaliwanag ang kanyang sarili ngayon. Sa sulok ng kanyang mata, nakita niya ang 6 na kawani ng restoran na bumubuo sa isang linya, mga tray ng pagkain sa kanilang mga kamay. At pagkatapos, nagsimula silang gumawa ng paraan patungo kay Gerald. Kabanata 403. Excuse me, miss. Ang waitress sa tingga ay ngumiti kay Layla, na nakatitig sa bibig na nakanganga habang ang isang kapistahan ay inilatag sa mesa bago si Gerald. Ha? Ano? Natigil sandali si Layla, pagkatapos ay bulalas, hoy, hey, hey. Dapat mayroong isang pagkakamali na kakuha ka ng maling talahan na yan. Panipi. Kahit sino ay maaaring sabihin na ito ay isang masayang pagkain na nagkakahalaga ng isang maliit na kapalaran hindi bababa sa $500 o higit pa at ito ay sinadya para kay Gerald. Si Layla ay palaging hinahawakan siya bilang isang tao na walang anuman sa kanyang pangalan. Isang beses, hahayaan niyang madulas na ang kanilang mga ama ay nag-aayos para sa kanila na ikasal, at ginawa nitong kumpletong stock na tumatawa. Hoy, Layla, sa isang lugar sa isang malayong bukid, naghihintay sa iyo ang iyong kasintahan. Maaari pa rin niyang makita ang mga nakakatawang greens na malinaw sa likuran ng kanyang isip. Ito ay ang pinakadakilang mapagkukunan ng pagdurusa sa kanyang buhay. Hindi niya ito pinag-uusapan, ngunit laging nasa isip niya. Bilang isang simbolo ng kanyang kahihiyan, lubos niyang hinamak si Gerald Crawford. At gayon pa man, si Gerald ay kumakain ng maayos ngayon. Paano magkakaroon ng anumang pagkakamali? Inutusan ni G. Crawford, dito ang aming pinakamahal na menu, na inihanda ng kamay ng isang master chef mula sa Pransya. Nagkakahalaga ito ng $1,000 sa kabuuan. Inalok sa kanya ng waitress ang isa pang maaraw na ngiti, pagkatapos ay yumuko kay Gerald, at iniwan siya sa kanyang pagkain. Ano? $1,000? Tumayo si Layla. Hindi kailanman siya ay nagpasya sa gayong luho. Gerald, ano ang mayroon ka? Walang mas mahirap kaysa sa iyo, at gayon pa man ikaw ay nagsusunog ng pera tulad ng negosyo ng walang tao, lutuing pranses. Wala ka ba sa isip mo? Hindi mo pa ba naisip na kunin ang $1,000 at paggawa ng isang bagay na kapaki-pakinabang dito? Inihayag siya ni Layla. Tama iyon, sumali si Douglas. Ang mahihirap na sigurado na kumilos tulad ng mayroon silang pera na gugugol. Sino ako, at sino ka? Ang aking handphone ay nagkakahalaga ng mas maraming pagkain na kinakain mo dito. Ang nangyari ngayon ay takutin mo lang ang mga wits sa iyo. Panipi. Ang katotohanan ay sinabihan, dito sa Seren County, isang $500 na smartphone ay isang malaking simbolo ng katayuan, ngunit si Douglas ay isang hakbang, kasama ang kanyang $1,000 na telepono, ipinakita nito na siya ay talagang isang tao. Ngunit ngayon, ito ay walang iba kundi ang presyo ng isang pagkain para kay Gerald. Walang kukuha nito ng walang puna. Gerald, hindi namin sinusubukan naming gawin kang masama, ngunit hindi ba mas mahusay na kunin ang perang ito at bilhin ang iyong sarili ng ilang magagandang damit, o isang disenteng telepono, o marahil isang uri ng makeover, sa halip, ikaw lang. Og! Umiling-iling si Layla sa kanya sa kasuklam-suklam. Kung ikukumpara sa Douglas, maging sa mga tuntunin ng kaugalian o talino, nahulog si Gerald. Beats! Ang telepono ni Gerald ay nag-vibrate. Hinailan niya ito ng mabilis. Ito ay isang hindi kilalang numero ng pagtawag. Sina Layla at Douglas ay nakatitig sa mga mata na kasing lapad ng mga plato sa mesa. Dahil sa awkwardness ng kasalukuyang sitwasyon, hindi tinanggap ni Gerald ang tawag. Pagtatapos ng koneksyon, sinubukan niyang i-shove ang telepono pabalik sa kanyang bulsa. Sa pagtatapos ng araw, siya pa rin ang anak na babae ni Uncle Jung, at hindi niya ito dapat maging sanhi ng labis na pagkakasala. Hawakan mo ito doon. Hayaan akong makita ang teleponong iyon. Kinuha ng isang biglaang siklab ng galit, inagaw ito ni Layla, at nagbulong, ang modelong ito. Ito ang pinakabagong modelo na pindutin ang merkado, $4,500 bawat isa. Ito ang iyong telepono, Gerald. Bukod kay Layla at Douglas, kahit si Cindy ay nagulat nang makita ito. Haha, hiniram ko iyon mula sa isang kaklase. Para lamang sa mga pagpapakita, alam mo. Inalis ni Gerald ang kanyang sarili. Sabihin ng totoo, o iba pa.
Pinahit ni Cindy ang mga mata sa kanya. Sa palagay mo hindi ko masasabi na pag-aari mo ito. Hindi na makapagsalita si Leila, ngayon. Paano ito posible? Ang taong kinamumuhian niya kaya, paano siya magiging, nangangahulugan ba ito na ang lahat ng mga taong iyon ay tunay na tinawag dito? Sige, sige. Telepono lamang ito. Kayo ay umiinom lamang doon wala kang makakain, paano ang pagtrato ko kayong lahat sa ilang lutuing pranses? Tinangka ni Gerald na baguhin ang paksa sa lahat ng kanyang pagtatapon. Oh, maganda ang tunog. Gutom ako at hindi pa ako nagkaroon ng $1,000 na piging ng pransya bago. Hahaha, ito ang iyong gamutin, Gerald. Panipi. Kabanata 404. Cindy giggled. Siyempre, mukha ang mukha, si Leila ay nag-snap, Cindy. Nakalimutan mo na ba ang napunta mo rito upang tanungin? At, hindi ka ba nag-aalala tungkol kay Gerald, ilang sandali lang? Hindi ka ba mausisa kung bakit hindi siya nasaktan? Panipi. Oh, tama. Gosh, sa aking kaguluhan ay nakalimutan ko. Gerald, sabihin sa amin. Kumusta ka pa sa isang piraso? At lahat ba ng mga lalaki sa labas ng iyong mga tao? Panipi. Sa katunayan, paano ako nasa isang piraso pa rin? Sinagot ni Gerald si Dumbly. Tinatanong ka namin. Sumimangot si Leila, sumulyap kay Gerald. Pagkatapos ay pinalakpakan ni Gerald ang isang kamay sa kanyang noo. Oh, naalala ko ngayon. Tulad ng malapit na akong sumabog kasama si Louie, ang mga parokyano mula sa susunod na pintuan ay sumabog sa silid, at marahil ay mayroon silang ilang uri ng sama ng loob laban kay Louie, dahil ang lahat ay nagsimulang makipaglaban sa paningin. Sa lahat ng kaguluhan na iyon, pinamamahalaan kong mawala. Natapos si Gerald sa pagtawa. Galit na galit si Leila na ang mga salita ay nabigo sa kanya. Malinaw na nagsisinungaling si Gerald. Nadulas, tulad ng, sa labas ng karaoke bar, at sa restaurant sa tabi ng pintuan, para sa isang lugar ng masarap na kainan. Sino ang naniniwala sa iyo? Kalimutan mo na. Galit na galit siya ngayon, masyadong nabalisa. Bakit hindi ka rin ang dalawa para sa hapunan? Ito ang magiging gamutin ko, okay. Malugod na sinabi ni Gerald kay Leila. Upang maging matapat, nakikita ang pista ng pagtutubog na pinaglingkuran, na dama ni Leila na labis na tinutokso. Lahat ng mga batang babae ay mga glutton, hindi ba? Ngunit sa paraan ng mga bagay sa pagitan ni Gerald at sa kanya, paano niya matatanggap? Kumusta naman ang pagmamataas niya? Hindi na kailangan kung nais naming kumain, mag-order kami ng isang bagay sa aming sarili. Natitiklop ang kanyang mga braso, sumulyap si Leila kay Douglas. Oh, kung paano niya nais na mag-order ng isang bagay. Sumilip si Douglas sa kanyang pitaka. 1,000 box bawat packs, sinimulan niya ang gabi na may 1,500 sa bawat tao. Kinuha niya ang tab para sa karaoke kanina, sa tono ng isang paghinto ng $1,200. Walang paraan na makakaya niyang letigo ang isa pang libo-libo para sa isang hindi tamang kapistahan. Ang kanyang pamilya ay may impluwensya ngunit hindi gaanong pag-iipon. Well, marahil sa susunod, Leila. Ang treto ko. Ito lang. Marami akong maiinom ngayong gabi. Panipi. Ikaw. Maaari ring sabihin ni Leila na ito ay lampas sa kanyang paraan. Napabuntong hininga siya. Pareho rin ang naramdaman ni Douglas. Tumayo sila upang umalis, ngunit habang lumingon sila, natapos silang kumatok sa isang florera ng mga bulaklak sa isang talahanayan. Sa isang pag-crash, ang florera ay kumalas sa sahig. Basura. Nagyelo si Douglas. Maya-maya, isang waitress ang nagmamadali sa pagtingin, narinig ang ingay. Sir, ang florera na ito, nagsimula siya sa isang bulong. Isang bangkos lamang ng mga malagkit na bulaklak, halos hindi nagkakahalaga ng pagtingin. Magbabayad ako para sa kanila, tama. Tandang pananong. Dito, 100. Sapat na ba yan? Pangingisda ng $100 na bayarin, sinampal niya ito sa mesa. Paano yun para sa cool? Sinulyapan niya ang kanyang babae. Leila, umalis na tayo rito. Sunang para sa kanya ng biglaang, tumango si Leila ng masunurin. Hold isang sandali, Ginoo. Ano ang problema? Iyon ay isang masining na pag-aayos ng bulaklak, sa halip na $100, nagkakahalaga ng 1,500. Ang waitress ay idineklara na may ngiti. Si Douglas ay paralisado sa lugar. Ano? 1,500. Panipi. Kabanata 405. Tama iyon, Ginoo. $1,500. Ang waitress beamed. Ang mukha ni Douglas ay isang paningin upang makita. Sa una, naisip niya na ibagsak lamang ang 100 box, at pagkatapos ay lumusot doon. Hindi niya inaasahan na ang bangkos ng mga bulaklak ay nagkakahalaga ng labis.
Kung tinawag niya ang kanyang ama upang gumawa ng ilang ingay. Hindi iyon gagawin. Ang chain na ito ay pag-aari ng isang malakas na figure sa Mayberry. Ano man ang clout na binibilang ng kanyang pamilya nang wala rito. Ngunit wala rin siyang 1,500 sa kanya ngayon. Kaya 1,500, kaya ano? Walang malaking pakikitungo. Nag-sneer si Layla. Malapit siya sa pagsampal ng pera sa mukha ng waitress na iyon. Nanonood si Gerald. Hindi mahalaga kung ano, kailangan niyang magkaroon ng huling salita sa ito. Sumulyap si Layla kay Douglas. Tiyak na magagawa niya ang tungkol dito. Pagtapos ng kanyang bulsa, sumandal siya malapit sa bulong sa kanya, ilang daang naiwan ako sa akin. Hindi ako magbabayad. Inaasahan ni Layla na magkaroon pa rin si Douglas sa paligid ng 1,000 naiwan, tulad niya. Sa ganoong paraan, magagawa nilang eyeball ang kanilang pera at mabaluktot ang gulo na ito kahit papaano, ngunit bahagya siyang may cash sa kanya. Ngayon, nakakahiya ito. Hindi pinlano ni Gerald na makisali, hanggang sa nakita niya silang bumubulong ng maayos sa kanilang sarili, at napagtanto na marahil ay nasira si Douglas. Hoy, waitress, idagdag ito sa aking bayarin. Magbabayad ako sa kanilang kapalit ngayon. Panipi. Si Layla ay nakasuot ng isang ganap na nakatagong ekspresyon sa kanyang mukha pagkatapos. Bagaman ang dalawang iyon ay naging bastos sa kanya, gayunpaman hindi makaya ni Gerald na makita si Layla na nahuli sa ganoong kalagayan. Kapag nakatagpo sila muli sa isa't isa ng mas maaga, may nabanggit siya tungkol sa pagbilang sa kanya kung sakaling may problema, iyon ang dahilan kung bakit siya nagsalita ngayon. Hindi kailangan ni Douglas ang iyong pera. May mga kaibigan siya, alam mo. Nag-snap si Layla. Ngunit sino ang magpapahiram kay Douglas ng 1,500 sa maikling paunawa? Ano pa, maririnig ng kanyang ama ang tungkol dito, maaga pa, at pagkatapos ay papasok siya para dito. Ito ang kanyang paglabas. Siya ay isang tanga na huwag kunin ito. Sige, Gerald. Sinabi ni Douglas. Takpan mo lang ako sa oras na ito, at babayaran kita bukas. Walang problema, ngunit kailangan mong isulat sa akin ang isang IOU. Nag-chalk si Gerald. Ang waitress ay gumawa ng panulat at papel para sa kanila. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng pagdurusa, gayunpaman ay isinulat ni Douglas na siyo at ipinakita ito kay Gerald. Pagkatapos ay kinuha niya ang $100 na bayarin sa gilid ng talahanayan, at pinalamanan ito sa kanyang pitaka, bago tumakas kasama si Layla. Sa labas, nagpa siya si Douglas na bumalik sa Gerald ng kaunti. Layla, magiging hanggal na huwag samantalahin ang tanga na iyon, pabalik doon. Nahiya ako sa harap niya sa oras na ito, ngunit hey. Kapag siya dumating na tumatawag sa akin na magbayad ng IOU, well, fat chance. Hindi ito tulad ng bulate ay may anumang uri ng clout. Panipi. Ang pakikinig sa kanya na nagsasalita ng ganito, naramdaman ni Layla na hindi niya alam kung sino pa siya. Ito ba talaga ang lalaking kinuha niya bilang kasintahan? Ano ang isang piraso ng basurahan? Iyon ang hitsura ni Douglas sa kanya ngayon. May isang oras na naniniwala si Layla na ang pera ay hindi ang pinakamahalagang bagay. Napalaki sa kondongan ng luho, hindi niya nais ang pera mismo. Dahil dito, napagpasyahan niya na hindi niya mahahanap ang isang kasintahan na lubos na nalood hanggat maaari niyang tretuhin siya ng kaunti, minsan, magiging maayos iyon. Si Douglas ay maayos na nakakonekta, at may kamangha-manghang trabaho, kaya't siya ang naging gusto niyang pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, kung saan man siya pumunta, ang mga tao ay tumangala sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ng nangyari ngayon sa restoran na iyon, ang pananaw sa mundo ni Layla ay ganap na nabago. Isang taong maaaring magbigay sa kanya ng kaunting paggamot, minsan. Kalimutan mo yan. Kung walang pera, hindi rin sila makakakuha ng anumang bagay na kumakain. Nais ni Layla na nasa talahanayan na iyon kasama si Gerald ngayon, na nakikibahagi sa masayang kapistahan na iyon, ngunit hindi ito kayang bayaran ni Douglas. Hindi rin niya kayang magbayad para sa isang sirang florera ng mga bulaklak. Novel drama. May nagpiyansa sa kanya, at ngayon ay naglalaro siya ng paghihiganti laban sa isang tao. Ito ba ang kanyang uri ng tao? Umiling-iling si Layla. Layla, halika. Dadalhin kita sa bahay. Panipi. Kabanata 406. Tumawag si Douglas sa kanya, ngunit sumagot si Layla, tama iyon. Magpapatuloy ka nang wala ako. Hahanapin ko ang aking sariling pagsakay sa bahay. Gamit nito, pinasasalamatan niya ang isang dumadaan na taxi, at umalis na nag-iiwan ng Douglas na damang sa tabi ng kalsada. Alam na niya kung ano ang mali at sinisisi niya si Gerald para dito. Pagkalipas ng ilang oras, natapos ni na Gerald at Cindy ang kanilang pagkain ng magkasama, at ipinagpalit ang kanilang mga numero ng contact.
Pagkatapos ay tumawag siya para sa isang taxi upang maipadala siya sa bahay. Pumasok si Gerald sa karaoke bar sa tabi ng pintuan upang magkaroon ng hitsura. Lahat ay umalis, at ang bar ay nagsara para sa gabi. Hindi niya inaasahan na ito ay maging tulad ng isang araw na araw. Pagod na siya. Ang pag-upo ng taxi para sa kanyang sarili, bumalik siya sa hotel kung saan siya nanatili. Sa sandaling siya ay pumasok sa kanyang silid, muling tumunog ang kanyang telepono. Ito ay ang hindi kilalang tumatawag na sinubukan na maabot siya habang siya ay nasa restaurant kanina. Sino ito? Nagtataka, tumawag si Gerald. Gerald, ano ang nangyayari? Bakit hindi ka pumili? Ito ay isang kaibig-ibig, pambabae na boses. Nahuli si Gerald nang makilala niya kung sino ang nagsasalita. Gie, tumatawag ka. Bulalas niya, nag-alala. Ito ay kalahating buwan mula nang magsimula ang term break. Ginugol ni Gerald ang karamihan sa oras na ito sa ospital na nag-aalaga kay G. Winters. Marahil dahil sa nangyari sa unang araw ng term break, hindi pa siya nakausap ni Gia. Iniisip ni Gerald na ito rin. At sa gayon, sila ay naghiwalay ng pakikipag-ugnay sa bawat isa. Hindi niya inaasahan na makakuha ng isang tawag mula sa kanya. Nagulat. Tinatawag kita mula sa landline phone sa aking silid. Kaya ano ang gagawin ko sa iyo na hindi ka makipag-ugnay sa akin lahat habang ito? Hindi na ba tayo magkaibigan? Nagngangalit si Gia. Walang ganyan. Nagulat lang ako na tinawag mo ako. Masaya ang tugon ni Gerald. At ano ang mali sa akin na tumatawag sa iyo? Tanong ni Gia. Well, hindi ako ilang mayamang tao, isang mahinang talo lamang na walang pera. Hindi kita papayagan na pag-usapan ang iyong sarili ng ganyan. Siya snap. Totoo ito. Karamihan sa mga batang babae ay nagsasabi tungkol sa akin. Panipi. Karamihan sa mga batang babae. Hindi ako kailanman tumingin sa iyo kung anuman, sa palagay ko ay higit sa iyo kaysa sa lahat ng mga mayayamang brats. Alam kong tinatrato mo lang ako sa ganoong paraan para sa kapakanan ng iyong kasintahan. Kung hindi para sa kanya, magiging mas maganda ka sa akin, hindi ba? Panipi. Isang bagay na tulad nito. Para sa kakulangan ng anumang mas mahusay na sabihin. Ang katotohanan ay sinabihan, isang batang babae na tulad ni Gia, napakarilag at charismatic, na may isang puso ng ginto, ang sinumang tao ay maswerteng magkaroon siya bilang kanilang kasintahan. Ngunit si Gerald ay mayroon ng mila. Kahit na hinangaan niya si Gia, hindi ito ganyan. Mayroon bang ilang kadahilanan na tinawag mo ako? Nagtanong si Gerald. Hindi kita matatawag ng walang dahilan. Kung gayon, hindi, walang dahilan. Maghang, hindi ba? Ang tono ni Gia ay matalim bilang kutsilyo. Dude. Tulad ng itinuro, naghang up si Gerald. Maya-maya, tumawag siya pabalik. Ano ang impyerno? Bakit mo ginawa iyon? Pinapatay mo ako, narito. Tingnan, may darating, tama. Isang bagay na malaki. Panipi. Ano ito? Babayaran kita bukas sa iyong lugar at kakailanganin kung manatili ng ilang araw. Cool ba yan? Kumusta, Gerald? Naririnig mo ba ako? Panipi. Kabanata 407. Ano iyon? Hindi makapaniwala si Gerald sa kanyang mga tainga. Manatili ng ilang araw, sa kanyang lugar. Paano siya magiging cool doon? Kinausap niya si Mila araw-araw, at sa tala na iyon, siya ay sinasalita para sa ngayon na ang kanyang kasintahan ay nasa ibang bansa sa kasalukuyan at gayon pa man siya ay nakatira kasama ang ibang babae. Kahit na ang natitirang bahagi ng mundo ay cool dito, tiyak na hindi si Gerald. Anong kabaliwan ito? Walang paraan, kalimutan ito. Sagot niya. Oh, haha, tama. Akala ko may handang tulungan ako, ngunit nakuha ko ito ngayon. Ang tinig ni Gia ay halos higit pa sa isang bulong. May nangyari ba doon? Tanong ni Gerald, nakakaintriga. Pag-isipan mo ito, si Gia ay bahagya ang uri ng batang babae na biglang tumakbo upang bumagsak sa lugar ng ilang tao sa loob ng ilang araw na walang tula o dahilan. Nahulog na ba siya para sa kanya? Tulad ng naisip ni Gerald na lubos na sa kanyang sarili, siya ay nagtatanong lamang sa pagyuzisa. Matapos ang isang pag-pause, biglang inihayag ni Gia, nakikipagtulungan ako. Oh, kongretula. Habang nagsimulang tumugon ito ni Gerald, bigla niyang napagtanto na mayroong isang bagay na kakaiba sa kanyang tono. Ang pagbabago ng tak, sa halip ay sinubukan niya, napakagandang balita. Sino ang maswerteng kapwa? Jacob Lincoln. Ang negosyo ng aking ama ay kamakailan lamang ay tumama sa ilang mga magaspang na tubig, kaya inaasahan niyang manalo ang patronage ng pamilyang Lincoln upang matulungan kaming makaya.
Samantala, si Jacob ay matapos ang aking kamay, at nang ilabas ng kanyang ama ang paksa ng pag-aasawa namin, mabuti, tinulungan din ng tatay ni Jacob ang aking ina, kaya sinabi ng aking ama. Ngayon ay nakikibahagi ako sa Jacob. Ngunit ayaw kong makisali sa sinuman, alam mo. Ang buong bagay na ito ay parang isang bangungot. Marami akong mga plano. Hindi ko inisip na isaalang-alang ko pa ang pag-aasawa hanggang sa 30. Ngunit narito ako, hindi pa natapos sa universidad, at nakipag-ugnay na sa isang tao hindi ko gusto. Hindi ko lang alam kung ano ang dapat kong gawin. Naghahanap ako ng isang lugar na itago ngunit alam ni Jacob ang lahat ng aking mga kaibigan, at tiyak na mahahanap niya ako. Sa pamamagitan ng mga ito iyon ang dahilan kung bakit ako napunta sa iyo, ngunit iniwan mo ako upang matuyo. Panipi. Sa isang lugar sa kahabaan ng paraan, si Gia ay nagsimulang humikbi. Naramdaman ni Gerald na higit pa o hindi gaanong naiintindihan, ngayon. Sa katunayan, ito ay isang mabibigat na pasanin para sa sino mang kailangang magdala. Bukod dito, hindi ito tulad ng kanyang kalagayan ay walang kinalaman sa kanya, pagkatapos ng lahat, nang ang ina ni Gia ay naisave, ang nasa likuran nito ay talagang si Gerald. Tumahimik siya tungkol doon, upang mabawasan ang kanyang pagkakasangkot kay Gia. Lumiliko, ang Lincolns ay kumuha ng buong kredito para dito, at hinawakan ito sa pamilya ni Gia. Sa kahulugan na iyon, kasalanan rin ni Gerald na napilitang ngayon si Gia sa kanyang kasalukuyang problema. Kaya, ngayon ano? Malinaw na si Gia ay naghahanap ng asylum sa isang lugar at iyon, sa pamamagitan ng pagtakbo palayo sa bahay, inaasahan niyang mag-apply ng presyon sa kanyang ama. Iyon ang dahilan kung bakit hinanap niya siya. Kung tinalikuran niya ito, mapipilitin ba siya sa pag-aasawa na iyon, pagkatapos ng lahat? Upang maging perpektong matapat, isang batang babae tulad ni Gia na nahuhulog sa mga kalat ng isang tao tulad ni Jacob, ito ay katulad ng pagpapakain ng caviar sa mga baboy. Maging si Gerald mismo ay itinuturing na isang krimen laban sa kalikasan. Kung pumayag siyang tulungan siya, paano niya ipaliwanag ito kay Mila? Ngunit alam na niya na hindi na niya pinatawad ang kanyang sarili sa pagtalikod kay Gia ngayon. Itinanim niya mismo ang mga buto na ito ngayon ay kailangan niyang aanihin ng ani. Sige, maaari kang manatili sa akin, sabi ni Gerald, ngunit wala ako sa bahay ng aking pamilya, mananatili ako sa lungsod. Gayun din. Kapag naayos na ang bagay na ito, lumabas ka. Dahil siya ang masisisi sa lahat ng ito, natural na nahulog ito sa kanya upang malutas ang problema. Ang solusyon ay simple, ibubunyag niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nalutas ang problema. Mas okay na hayaang lumapit si Gia, sapagkat pinlano niya ang lahat. Si Gia ay jubilant. Sige, nakuha mo na. Salamat, Gerald. Ikaw ang pinakamahusay. Huwag kang mag-alala, ginagawa ko lang ito upang mabigyan ng takot ang aking tatay. Kapag na-annul niya ang pakikipag-ugnayan, magiging malinaw tayo. Panipi. Matapos ang tawag, si Gerald ay may ilang mga saloobin tungkol sa likas na hindi nararapat. Bueno, huli na para sa mga panghihinayang sinabi na niya ang oo. Parin, nagrente siya ng isang suite dito, na maginhawa para sa pagkakaroon ng mga bisita besides taking. Pag-aalaga kay G. Winters, kailangan din niyang makipagkita kay Zach Lyle at ang iba pa. Ito ay hindi lamang isang silid na may kama. Nagpasya si Gerald na ibagsak ang Rus kasama si Gia, at ipaalam sa kanya kung sino talaga siya. Unang bagay sa susunod na umaga, dumating si Gia sa pamamagitan ng tren. Nagmaneho si Gerald sa istasyon sa kanyang Mercedes-Benz G500 upang makuha siya. Kung hindi dahil sa iniwan niya ito sa bundok Top Villa, kukunin niya ang kanyang Lamborghini. Kung ibubunyag niya ang kanyang malaking lihim sa kanya, bilang bahagi ng pagtulong upang malutas ang bagay na ito, sigurado na si Gerald na ang kailangan niyang gawin ay magpakita ng kaunti. Kabanata 408. Ay pinarode niya ang 4WD sa labas ng istasyon ng tren. Tulad ng inaasahan, nakakaakit ito ng maraming pansin. Mayroong kahit na ilang mga batang babae na dumarating upang mag-snap ng mga larawan sa kanilang mga telepono. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kotse na nagkakahalaga ng higit sa $300,000. Oh, wow! Isang G500 dito sa Seren County. Sino ang nasa loob? Dapat ay may ilang mayamang bata. Panipi. Gosh! Hey! Paano ako magmukhang? Paano kung bumaba siya sa kotse, at nahuhulog para sa akin sa unang tingin? Ano ang gagawin ko? Panipi. Hahaha. Kunin ang iyong sarili. Panipi. Mga batang babae, pumunta tayo doon at magsabi. Ang mga batang babae ay bumulong sa gitna ng kanilang sarili, na nakakagulat ng malakas tuwing madalas. Noon lang, isang matandang babae na may 80 ang lumapit sa mga batang babae at sinabing, sinumang nagmamay-ari ng kotse na iyon ay dapat na may load, sa palagay ko.
Siyempre, ang G500 ay napupunta para sa higit sa $300,000. Ano ang lola? Inaasahan na mahuli ang isang malaking isda. Marahil siya ay ilang mga batang Panginoon, bagaman, ang mga batang babae ay napuno ng pagtawa. Kaya paano kung matanda na ako? Nakatanggap pa rin ako ng maraming tama upang lumandi. Tumugon ng matandang babae. Sinasabi ito, nagsimula siyang mag-hobby patungo sa kotse. Sinundan siya ng mga batang babae. Ang isang pulutong ay lumalaki sa labas ng istasyon ng tren. Parami ng parami ang nagtitipon upang tumingin. Sa loob ng kotse, sinipsip ni Gerald sa isang malalim na paghinga. Ito ang dapat na unang pagkakataon na gumawa siya ng ganoong pagpapakita sa kanyang sarili. Palagi siyang nag-iingat ng isang mababang profile bago ito. Inamin niya sa ilang kaguluhan sa paminsan-minsang sandali sa limelight. Paano niya mailalarawan ang mga damdaming ito? 3 taon na siyang naghihintay. Magsasagawa siya ng pahayag hindi tungkol sa kung gaano siya kagaling, ngunit tungkol sa kung paano niya ibabalik ang lahat ng nawala sa kanya. Inilagay ni Gerald ang kanyang salaming pang-araw, at inalis ang mga susi ng kotse mula sa pag-aapoy. Oras upang gawin ang kanyang debo. Wham! Nang buksan niya ang pintuan, parang may tinamaan siya. Maya-maya, nagkaroon ng sigaw ng paghihirap. Ang isang puting may buhok na matandang babae ay nabulabog sa buong lupa sa labas, ang kanyang tubo ay lumiligid pa rin sa kanya. Magandang langit, nakatitig si Gerald sa pagkabigla. Bata, inaasahan kong tama ang iyong sasakyan. Ang matandang babae ay nagbubulong-bulong sa takot, madaling kapitan ng lupa. Ano ang nangyari dito? May dumating sa eksena kaagad. Ang karamihan ng tao ay sumulong. Ano sa palagay mo ang nangyari? Nang buksan ng binata ang kanyang pintuan, pinatok niya ang matandang babaeng iyon ngunit nakita ko na naghihintay siya ng una, at nagmamadali habang siya ay lumabas. Ito ay isang scam. Panipi. Kaya ganyan. Ngunit ang iba pang mga manunood ay patuloy na dumating, walang alam sa kung ano talaga ang nangyari. Kabutihan, paano ang taong iyon ay walang pag-iingat. Ang pag-aayos ng isang G500 ay nagkakahalaga ng isang braso at isang binti. May nag-uumpisa. Nakakainis, lumabas si Gerald mula sa kotse upang matulungan ang matandang babae sa kanyang mga paa. Huwag mo akong hawakan. Hindi ito pag-aalala sa iyo. Nahulog ako sa aking sarili. Umiiyak ang matandang babae. Nabubuhay akong nag-iisa sa pamamagitan ng aking sarili, walang mga anak na lalaki o anak na babae. Hindi ko lang kayo babayaran para sa iyong kotse. Huwag kang mag-alala, ma. Ang pagiging mayaman ay hindi siya gagawing hindi mababago. Kahit na ang isang mayamang tao ay kailangang magbayad para sa pinsala sa isang tao. Binuksan niya ang pintuan at pinatumba ka, hindi ba tama? Panigurado, ma'am, hihikayat ka namin. Panipi. Mayroong ilang mga mainit na dugo na kabataan, na may hollering na may galit. Di nagtagal, dumating ang pulisya sa pinangyarihan, at nagkalat ang karamihan. Bagaman sinubukan ng matandang babae na itayo siya, hindi ito maitatanggi na siya ay kumatok sa kanyang sariling kamay. Ipinadala siya sa ospital, at dinala si Gerald sa istasyon ng pulisya upang makunan sila ng isang pahayag mula sa kanya, na uri ng bagay na iyon. Si Gerald ay nasa gilid ng luha. Bakit nangyari ito? Tumagal ng 40 minuto upang malutas ang lahat. Nagbigay pa ng pera si Gerald sa matandang babae. Umalis sa istasyon ng pulisya, tumawag siya mula kay Gia, hindi mo ba sinabi na pipiliin mo ako mula sa istasyon? Nasaan ka? Panipi. Papunta na ako ngayon. Si Gerald ay kumalas. Kalimutan mo na. Nasa taxi na ako, patungo sa iyong lugar. Panipi. Kabanata 409. Gerald, binili ko ang mga prutas na ito para sa iyo. Hugasan ko na sila, kaya lumapit at kainin mo sila. Nagtakda si Gia ng isang tray ng mga prutas sa talahanayan ng kape, pagkatapos ay kumuha ng isang mansanas mismo at sinimulan ang pag-ungol dito habang pinapanood niya ang telebisyon. Sa halip na isang runaway fiancé na nakatakas sa isang nakaayos na pag-aasawa, naisip ni Gerald na mukhang siya ay darating para sa isang kaaya-aya na holiday. Bumalik siya kalahati ng isang oras na ang nakakaraan. Matapos matulungan si Gia na mag-ayos, maligo siya. Sa ngayon, hindi siya sigurado kung ano ang sasabihin tungkol sa nakaka-relax na, walang pag-asa na kalagayan na siya ang kanyang naunang pagtatangka sa T-Rex ay bumagsak, at ngayon wala na siya sa kalagayan. Isipin na ilabas ito sa wala kahit saan. Umupo si Gerald. Kaya, tungkol sa iyong pakikipag-ugnayan. Sa palagay ko mas mahusay na pag-usapan ang mga bagay sa iyong ama. Tiyak, hindi mo maiiwasan ang pagtakas dito magpakailanman. Ang problema sa kanyang negosyo ay maginhawa sa oras, tiyak na hindi ito nagkakahalaga ng pagsakripisyo ng kaligayahan ng kanyang anak na babae magpakailanman.
Pa rin, kung ang pamilyang Quarrington ay nahaharap sa anumang mga isyu sa pananalapi, maaari lamang siyang gumawa ng isang pamumuhunan sa kanilang mga interes. Nakukuha ko iyon, ngunit hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Ga! Sa wakas ay pinamamahalaan ko ang aking sarili ng kaunti, hindi mo ba mapapatuloy na dalhin iyon? Nabigo sa kanya si Gia. Pagkatapos, sa isang nakakagulat na ngiti, sinabi niya, Gerald, hindi kita nakita ng matagal, ang iyong balat ay naging patas, at naging gwapo ka na ngayon. Ito ba ay, tuyo si Gerald? Iyon ay nang tumunog ang telepono ni Gia. Madali itong makita na ayaw niyang kunin, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, ginawa niya. Ano ito, sinabi ko na hindi na ako babalik. Huwag subukang hanapin ako, alinman. Hindi ako uuwi hanggang sa tawagan mo ang buong bagay na ito. Walang paraan na ikakasal ko siya. Hindi ko gusto ang isang bagay tungkol sa kanya. Sa katunayan, I despise mo siya. At hindi ko planong mag-hitch sa lalong madaling panahon kahit anong sabihin mo. Mabuti na lang ako dito. Kung wala nang iba, nakabitin ako. Itinapon ni Gia ang telepono sa mesa, sa pag-aabuso. Narinig ito ni Gerald. Iyon ay malamang na ang kanyang ama, sinusubukan na hikayatin siya na bumalik. At pagkatapos ay tumunog muli ang telepono ni Gia. Arg! Nakakainis. Si Gia ay testily snatched ang kanyang telepono muli. Hindi mo ba ako narinig? Oh, ikaw? Tammy. Gia is off ng kaunti. Ang pagtatakda ng telepono sa mode ng speaker, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang condangan, at ang kanyang ulo sa kanyang tuhod, at ang dalawang batang babae ay nagsimulang makipag-chat. Gia! Hindi ka ba talaga tumakbo patungong Gerald? Alam mo, ngayon lang tinawag ng tatay mo ang aking ama, nagtanong kung narito ka. Tinanong niya ang lahat ng mga batang babae mula sa aming dorm, din. Nag-aalala siyang may sakit. Bumagsak si Tammy. Oo, kasama ko si Gerald ngayon. Mag-alala siya, hanggat alam niya na walang paraan na ikakasal ako sa taong iyon. Manimham, hey, wala na akong nangyayari ngayon. Alam ko rin ang ilang mga tao sa Seren County. Paano ang tungkol sa pagpunta ko doon upang mag-hangout sa inyong dalawa? Ngayon na ang dalawa sa iyo ay isang item, inutang sa amin ni Gerald ang lahat ng isang paggamot, tiyak, hahaha, alam mo, para maging si Gerald na maging iyong kasintahan, ito ay tunay na kaso ng pagkalat ng mga perlas bago, si Tammy ay nag-iwas sa lahat ng mga bins ngayon. Pinatay ni Gia ang nagsasalita ng nagmamadali at pagkatapos, na may pag-aalaga ng infinitesimal, nagnanakaw siya ng isang silap sa Gerald, na nakaupo doon sa natigilan na katahimikan. Sa katunayan, si Gerald ay thunderstruck. Eksaktong kailan siya naging kasintahan ni Gia. Ano ang sinabi ng batang babae na ito sa lahat? Pagkalipas ng ilang sandali, natapos ni Gia sa kanyang tawag sa telepono, pagkatapos ay bumalik. Malinaw na, sinabi niya sa kanya, Gerald, alam nilang lahat na kasama kita ngayon. Ayaw kong magtaas ng iskandalo, kaya sinabi ko rin sa kanila na ikaw ang aking kasintahan. Hindi mo iniisip, di ba? Umiling-iling si Gerald. Hindi naman. Ano pa ang masasabi niya? Gayon din, sinabi ni Tammy na mag-swing siya ng kaunti. Nakakuha siya ng isang kamag-anak na manatili sa mga bahaging ito, lahat ay lumabas at magsaya ng magkasama. Ibig kong sabihin, kung hindi ka pupunta, maaari silang magsimulang mag-isip. Nakikiusap sa kanya si Gia. Sige, pupunta ako. Dahil ipinangako na niya na tulungan siya, hindi siya masyadong tumanggi. Halos tanghali nang dumating si Tammy kasama ang isang nakababatang kapatid na pinsan, isang batang babae sa high school mula sa Mayberry. Kabanata 410. Ang kotse ni Tammy ay isang gwapong Camry. Ang pinakaunang bagay na sinabi niya sa kanya ay, Gerald Crawford, upang isipin na ang isang ilalim feeder na tulad mo ay maaaring patayin ang iyong sarili ng isang diyosa tulad ni Gia, kung ano ang isang panaginip na nagkatotoo para sa iyo. Panipi. Oo, talaga. Tumango si Gerald. Tammy, ang taong ito ay kasintahan ni Gia. Ano ang darating sa mundong ito? Pinsan ng pinsan ni Tammy ang kanyang noo, na nakakapagod sa lugar. Pagkatapos ng lahat, ang sinumang nakakakilala kay Gia, ay alam na siya ay isang kagandahan sa mga kagandahan, isang diyosa sa mga diyosa. Walang inaasahan na makahanap siya ng isang tulad nito upang maging kasintahan niya. Tila na si Tammy at ang kanyang pinsan ay tulad ng pag-iisip. Nakatayo sila doon ngayon, nanginginig ang pag-aalsa kay Gerald. Kudlit. Panasa ng mga maruming hitsura ng iyong mga mukha. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Sige, sapat na iyon, pinutol ni Gia. Oh, Tammy, hindi mo ba sinabi na mayroon kang isang bangkos ng malalayong kamag-anak dito sa Seren County? Hindi ba nila kami sinamahan? Panipi.
Tulad ng sinabi niya, niyakap niya ang braso ni Gerald, at pinagsama din ang mga mata sa kanya, na parang sasabihin, dun, nakikita mo. Iniisip ng lahat na tinamaan mo ang jackpot, pagmamarka ng kasintahan na tulad ko. Ngunit ang ilang mga tao ay tila hindi pinahahalagahan ang kanilang magandang kapalaran. Oh, darating na sila. Bumaba lang ako sa telepono kasama nila, tinatanong nila ako kung saan kami kakain, alam mo. Gerald, ano ang pinlano mo para sa tanghalian? Panipi. Ang tono ni Tammy ay uri ng matalim habang inilalagay niya ang tanong na ito, na parang ang relasyon ni Gerald kay Gia ay dumating bilang isang uri ng kaharap sa kanya. Na parang may hawak siyang grudge laban sa kanya. Sa katunayan, hindi itinuturing ni Tammy si Gerald. Lumaki siya sa lungsod ng Cosmopolitan, siya ay isang bansa na bumpkin. Siya ay simple at mahirap, isang baras ng kidlat para sa panunuya. Ang pag-iisip sa kanya ay naging pangunahing batayan ng kanyang panloob na bilog, hindi niya ito matiis. Sa pamamagitan ng isang grimace, sumagot si Gerald, sa paksa ng tanghalian, iwanan mo lang iyon sa akin. May isang desenteng lugar. Dito sa Seren County, na tinawag na Mid-Hall. Kumain tayo doon. Dapat ay sinabi mo sa amin na kanina. Halika, Gia. Pupunta kami sa aking kotse. At kaya natagpuan nila ang kanilang daan patungo sa Mid-Hall, ang pinakamahusay na restaurant sa Seren County, na madalas ng mayaman at makapangyarihan. Pagdating nila, inihayag ni Tammy na may mahiwagang hangin na kailangan niyang maghanap ng isang lugar upang iparada ang kanyang kotse, at nais na kasama niya si Gia. Si Gerald ay dapat magpatuloy at magreserba ng isang mesa para sa kanila. Dahil iyon ang kanyang hangarin sa lahat, gayon paman, pumasok si Gerald sa loob at humingi ng mesa para sa 8. Sa halip na magkaroon ng anumang mga pribadong silid kainan upang mag-alok sa kanila, ang lahat ng mga parokyano ay nakaupo sa parehong napakalaking bulwagan ng magkasama. Tulad ng isang mesa ay natagpuan para sa kanila. Oh, gosh. Ikaw ba, Gerald? May tumawag. Ito talaga siya. Ano ang ginagawa niya sa Mid-Hall? Panipi. Ang isang pangkat ng mga kabataang lalaki at kababaihan, sa kalahati ng kanilang sariling pagkain, ay nagsabi ng sorpresa nang makita nila siya. Lumingon si Gerald nang marinig niya ang isang tao na tumatawag sa kanyang pangalan, at nakita ang 6 o 7 tao na nakaupo ng magkasama doon. Hindi lamang kahit sino, alinman sila ang kanyang mga kamag-aral mula sa high school, kasama sina Morgana Lopez at Cameron Laver. Anong pagkakataon? Halos parang. Kabanata 411. Gerald, napunta ka ba dito upang kumain ng tanghalian? Nagtanong si Morgana, na walang maliit na hindi paniniwala. Sa mesa ay nakaupo si Morgana, ang kanyang kasintahan, si Cameron, at maraming iba pa. Lahat ay nakangiti sa kanyang daan. Ang Mid-Hall ay hindi may kakaila na isang pagtatatag ng itaas na cross, at binayaran ka ng ulo dito, mula sa isang panimulang minimum na $30 bawat packs. Matapos ang pag-account para sa mga inumin at iba pa, ang bawat pagkain ay madaling magastos ng daan-daang. Alam ng lahat na si Gerald ay hindi mayaman, kaya ito ay isang medyo kakaibang kalagayan. Ngumiti si Gerald sa kanila. Tama iyon. Nakikipagpulong ako sa ilang mga kaibigan, at naisip kong ituring ko silang lahat sa tanghalian dito. Sino ang mag-iisip na tatakbo din ako sa iyo dito? Panipi. Paf. Kumakain kami dito sa lahat ng oras. Panipi. Gerald. Masarap na tinatrato mo ang iyong mga kaibigan sa isang bagay, ngunit alam mo bang singil sila ng hindi bababa sa $30 bawat tao dito? Sigurado ka bang ito ay isang magandang ideya? Panipi. Ito ay nagmumula sa isang batang babae na nakaupo sa tabi ni Morgana, na napunta rin sa parehong high school kasama nila. Si Solly ang kanyang pangalan. Hindi isang masamang batang babae. Hinahabol niya ang bibig niya habang ibinigay niya ang babalang iyon. Ito ay isang lugar na may mataas na klase, pagkatapos ng lahat, ay nangangahulugang para lamang sa mga taong katulad niya, na may hawak na isang tiyak na paninindigan sa lipunan. Ito ay hindi tulad ng siya ay espesyal na pagmamataas sa pagkain dito, ngunit, halika, isang hobo tulad ni Gerald na kumukuha ng kanyang tanghalian dito. Iyon lang ang pumatay sa kanyang palad. Ang mga taong katulad niya ay nararapat na dumikit lamang sa mga kasukasuan ng fast food at mainit na aso, na uri ng bagay. Ito ay talagang nakakahiya. Ipinagpalagay ba ni Gerald na maging kanilang katumbas? Iyon ang dahilan kung bakit kinuha niya ang tulad ng isang acrimonious na tono sa kanya. Hoy ngayon, Solly, hindi mo dapat makipag-usap kay Gerald na ganyan, mayroon din siyang pagmamalaki. Kung nais niyang kumain dito, ganyan iyon. Pa rin, ito ay isang pagkakataon para makilala natin ang mga kaibigan na ginawa niya. Hahaha. Nag-sneer si Cameron habang sinabi niya ito.
Kung sa mga tuntunin ng background ng pamilya o mga prospect sa karera, hindi niya mapag-aalinlanganan ang alpha sa talahanayan na ito, na ginagawa siyang pangunahing bato ng pangkat. Solly Cacled. Kabutihan, Cameron, ang uri ng mga kaibigan na gagawin ng isang tao na tulad ni Gerald, sigurado ka bang nais mong makipagkamay sa kanila? Pa rin, sinabi ko lamang na para sa kanyang sariling kabutihan, nang hindi kumukuha ng stock ng kanyang sariling mga kakayahan, na iniisip na kumain saan man siya nais, ay lumilitaw ang lahat ng iniisip niya. Ang pamumuhay na lampas sa kanyang sariling paraan, walang gumagalang sa isang taong ganyan. Panipi. Hindi niya ginusto si Gerald mula pa noong high school, ang ilang mga mahihirap na pagpransing tungkol sa harap niya, nakagagalit. Halos hindi niya gaanong pakialam ang tungkol sa kanyang damdamin. Pa rin, para kumakain si Gerald sa parehong restaurant tulad ng ipinakita niya na hindi rin siya nagmamalasakit sa kanyang damdamin. Sige, ang mga kaibigan ni Gerald ay narito kahit anong sandali. Pipe down, kayong mga lalaki. Hindi na mapapanood ni Morgana. Binigyan siya ni Gerald ng ngiti at tumango. Cameron, sino ang taong ito? Isang kaklase mula sa high school. Ang isang napakagandang batang babae sa tabi ni Cameron ay nagtanong. Tama iyon, oh haha. Sa tingin mo cute siya. Kung siya ang iyong tipo, nag-iisa pa rin si Gerald, maaari kang maging kasintahan. Tumawa si Cameron. Hoy, Cameron, ikaw ang pinakamasama. Panatilihin ito, at hindi na ako nakikipag-usap sa iyo. Pinch ng batang babae ang malambot na bahagi ng kanyang braso. Lahat ay nag-joke. Tumahimik si Gerald at nagpatuloy na tumango. Hoy, tingnan mo, sumasabog si Gerald. Alam ko, talagang gusto niya ang ideya ni Maybelline na naging kasintahan. Kung hindi man bakit ang kanyang mukha ay magiging pula ng ganyan. Haha, ang isa pa sa mga lalaki ay nagpa siya na sumali. Malubhang alok, Gerald. Kung ang batang babae na ito ay sa iyong panlasa, lahat siya ay sa iyo. Mabuti ang salita ko. Si Cameron ay muling nagdafo. Sige na, mayroon na akong kasintahan. Tumugon si Gerald sa labis na galit, bagaman naintindihan niya na pinagtatawanan lamang nila iyon. Pareho itong bumalik sa high school. Alam ni Gerald na mas mahusay na manahimik lang. Kabanata 412. Hindi niya masyadong maayos na lumibot sa pagsasabi sa lahat na siya ay mayaman, tulad ng ilang tanga na nanalo lamang sa loterya, at subukang ipakita ang lahat, di ba? Faye, ano ang makakamit nito? Langit, maawa ka. Talagang nahanap ni Gerald ang kanyang sarili na isang kasintahan. Ang isa sa mga lalaki ay nagsabi, Holy hell, ito ay malaking balita. Mayroon kaming isang muling pagsasama-sama ng high school sa loob ng ilang araw, di ba? Lahat ay malulutang kapag naririnig nila ang tungkol dito. Panipi. Gosh, anong uri ng batang babae ang magugustuhan sa kanya? Oh, hindi. Sino ang lola? Umiling-iling si Solly, at humigop ng kanyang katas. Pinili nito ang isang pag-ikot ng maligaya na pagtawa mula sa lahat sa kanyang hapag. Pinanood ni Morgana si Gerald na may lumalagong pakiramdam ng pagkabalisa. Pagkatapos ay sinabi niya, Gerald, ngayon ay talagang ipinagdiriwang natin ang aking promosyon sa trabaho sa Departamento ng Reserba, hindi bababa. Ang panauhin ko ni Cameron ngayon. Ilan ang mga kaibigan mo ang darating? Masaya akong sumali sa amin. Panipi. Hindi ko matatanggap iyon. Maaaring may 7 o 8 sa kanila. Tumawa si Gerald. Kaya sa wakas ay naayos ni Morgana ang problemang iyon sa kanya. Naalala niya na bumagsak kay Zach Lyle doon. Gayunpaman, hindi sinundan siya ni Zach sa bagay na iyon, marahil dahil itinuturing niya itong masyadong menor de edad na nagkakahalaga ng kanyang pansin. Tulad ng para sa kanyang kamakailang stroke ng magandang kapalaran. Hindi masabi ni Gerald kung salamat sa kanya, o Cameron. Dahil dito, hindi siya nag-aalok ng anumang mga puna, tumango lamang. Pagkatapos ay umupo siya sa susunod na mesa. Sa totoo lang, napahiya din siya na narito rin. Gayunpaman, ang restaurant ay nakaimpake ngayon, at walang ibang mga talahanayan na magagamit pa kahit na kung mayroon, magiging masyadong awkward na lumipat sa mga lugar ngayon. Hindi rin siya maaaring maglakad palabas dito. Maaari lang siyang umupo doon at pawis. Noon lang, pumasok si Gia at Tammy. Kasunod nito, bukod sa pinsan ni Tammy, ay dalawa rin ang iba pang mga lalaki at batang babae, sa bawat isa marahil ay nabanggit na malalayong kamag-anak ni Tammy. Wow! 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 Babe! Mainit na babes. Si Cameron at ang iba pang mga lalaki ay napansin ang mga bagong pagdating, at masyadong natigilan na gumawa ng higit pa kay Gabe. Ang ganitong kagandahan tulad ng biglang grace sa bulwagan na ito. Sino sila? Mainit silang naninigarilyo. Ganap, top-tier charisma. Isang tao sa tabi ni Cameron ang nabanggit. Hindi sila mainit. Talagang matangkad at sorte lang sila.
Pa! Talagang naisip ni Solly na sina Gia at Tammy ay mukhang mga supermodel ng tanyag na tao, at inilipat ng inggit upang magsalita. Tulad ng para sa batang babae na nasa mabibigat na make-up, na nakaupo sa kabilang panig ni Cameron, kumpara sa mga batang babae na lumakad lang, mukhang clown siya. Kahit sino ay nakakuha ng mga bato upang pumunta humingi ng kanilang mga numero. Sino mang sumusubok, makikilala ko siya bilang aking Panginoon. Ang taong nagsabi na ito ay positibong lumulubog. At pagkatapos, ang lahat ng mga mata ay lumingon kay Cameron. Pagkatapos ng lahat, maging sa mga tuntunin ng background ng pamilya, o mga prospect sa karera, siya ang alpha. Si Cameron ay bumangon na mula sa kanyang upuan. Nilinis niya ang kanyang lalamunan, pinalabas ang kanyang shirt. Panoorin ito. Papasok na ako. Panipi. Oo. Cameron rocks. Panipi. Lahat ng aming pag-asa ay sumakay sa iyo, aking Panginoon. Ngunit hinarang na ni Cameron ang mga target. Hoy doon, mga matamis na bagay, dito para sa tanghalian. May nakita na mesa. Siguro maaari akong maging tulong pumunta ako rito sa lahat ng oras. Mas nakasisilaw pa sila. Ang puso ni Cameron ay hindi nakakontrol. Mabuti kami, salamat. Kalmado sina Gia at Tammy na pinatay ang kanyang pagsulong. Isang bagay tungkol sa kanya lamang ang pumatay sa kanila. Nilabas ni Cameron ang kanyang telepono. Maaari ba kitang tanungin ng mga kababaihan para sa iyong mga numero? Tawagin mo akong Cameron. Maaaring narinig mo ang tungkol sa aking pamilya. Nandoon siya. Teka, umalis tayo. Ang pag-especially iya sa kanyang target sa buong bulwagan, ganap na hindi pinansin ni Tammy si Cameron, at pinangunahan ang kanyang entourage ng diretso patungo kay Gerald. Kabanata 413. Gerald, hindi mo ba alam kung paano maghintay sa amin sa labas kapag nakakuha ka ng mesa? Nang marating siya ni Tammy, nasa tabi niya si Gia. Ang unang bagay na lumabas mula sa kanyang bibig ay pang-aabuso. Ibinagsak ni Gerald ang kanyang telepono at ngumiti ng mahina. Naabala siya sa pagbabasa ng mga ulat sa pamumuhunan na papasok mula kay Zach Lyle. Samantala, si Solly at ang iba pa ay nakatitig na parang ang kanilang mga mata ay maaaring lumabas sa kanilang mga socket. Ano? Ito ang mga kaibigan na nagaganap si Gerald. Panipi. Nakatayo pa rin si Cameron doon, telepono sa kamay, ang kanyang mukha ngayon ay asul. Hindi nila siya pinansin, ngunit gayon paman, napaka-friendly nila kay Gerald. Blast! Ito ay talagang isang mabisyo na sampal sa buong mukha. Gerald, kilalanin ang mga taong iyon sa susunod na talahanayan. Panipi. Si Gia ay nakaupo sa tabi niya, at nagtaka siya ngayon kung bakit ang lahat sa katabing mesa ay tila nakakagulat na kakaiba sa kanyang direksyon. Hey, Gerald, bakit hindi mo ipinakilala ang iyong mga kaibigan sa amin? Kapag umakyat ako upang tanggapin ang mga ito, ang mga babaeng iyon ay sinira lang ako, alam mo. Panipi. Si Cameron, ngumiti ng mahigpit, sinubukan ulit. Akala niya marahil ay hindi lumipat si Gerald upang matanggap ang mga batang babae, umaasa na si Cameron ay maaaring makakuha ng kahihiyan doon. Nagpatuloy siya sa isang pinalubhang tono, kumusta ka, mga kababaihan? Nagpunta kami sa parehong high school bilang Gerald. Gaano tayo kaswerte upang matugunan ang mga napakarilag na batang babae ngayon? Talaga, hindi ito tama sa iyo, Gerald. Ang mga kababaihan ay nakakuha ng kanilang mga upuan, kaya bakit hindi ka nag-uutos ng anumang makakain? Paano mo mapapanood ang mga kagandahang gutom na ito? Panipi. Desperado na mailigtas ang kanyang dignidad, si Cameron ay ngayon ay lumalakad sa tabi ng talahanayan ni Gerald, na sinusubukan na igiit ang kanyang sarili bilang isang madaling gamiting, na umaasang maakit ang pansin ng mga batang babae. Sa katunayan, sila ang aking mga dating klase mula sa high school. Ano ang isang maliit na mundo na nakatira namin? Nag-atubiling inamin ni Gerald. Tumawa si Gia. Magaling iyon. Dapat mong ipakilala ang mga matandang kaibigan mo sa akin. Pagkatapos ng lahat, bilang iyong kasintahan, hindi ko marahil hindi alam kung sino ang iyong mga kaibigan. Panipi. Sa kanya, ito ay simple, ang mga kaibigan ni Gerald ay kanyang mga kaibigan at kahit na sila ay masquerading bilang mag-asawa, ito ay naging mas totoo sa kanya sa bawat sandali. Gayunpaman, ang huling bagay na sinabi niya ay iniwan ang lahat sa susunod na talahanayan na buong nagkakasundo. Ano? Talaga? Ang halimbawa ng pag-ibig na ito ay kasintahan ni Gerald. Seryoso. Ang mga apoy ng paninibugho ay sumiklab sa mga mata ng ibang mga lalaki. Sino sila? Uptown boy sila, filthy mayaman, itinakda para sa buhay. Sino si Gerald ulit? Ang ilang mga natalo na hindi rin maaaring kuskusin ang dalawang penis ng magkasama.
Hindi lahat ng mga ito ay natagpuan pa ang kanilang sariling mga kasintahan, ngunit narito si Gerald, isang supermodel sa tabi niya. Sino ang hindi mainggit? Nang walang pag-aalinlangan, si Cameron ay nagiging berde ng viridian na may mga inggit na inggit. Useng sa labas ng kanyang dibdib. Kaya't kasintahan ka ni Gerald, nakikita ko. Paano mo gagawin? Ako si Cameron. Ang aking mga magulang ay nasa Bureau ng Kalusugan. Gumagawa ako ng trabaho sa ospital. Oh. Habang nililinaw niya ang kanyang kahusayan, inabot ni Cameron upang makipagkamay kay Gia. Sa pamamagitan ng isang kisap mata ng kanyang palso, isang relo na may nag-uutos na presyo ng tag ng $1,000 na nadulas. Itinuring ni Gia ang tanga na ito sa harap niya na nadama ang hindi maipaliwanag na pangangailangan upang ipakilala hindi lamang ang kanyang sarili kundi rin ang kanyang mga magulang. Ano ang isang kakatuwang paraan upang magawa ang mga bagay? Nagpasya siyang huwag kunin ang kamay na inaalok niya sa kanya. Nababahala na huwag ikahiya si Cameron ng labis, inalog ni Gerald ang kanyang kamay sa halip kahit papaano ay hindi siya maiiwan na nakabitin doon. Haha, sino ang mag-iisip, si Gerald Crawford, ang kilalang Trump ng aming taon, pabalik sa high school, nag-revile at kinamumuhian kahit saan siya nagpunta, nagpatuloy si Cameron. Sino ang maaaring isipin na baka nahuli niya ang kanyang sarili tulad ng isang masasamang kagandahan ng isang kasintahan? Tulad ng sinabi niya, binaril niya ang isang makabuluhang pagtingin sa isa sa iba pang mga lalaki pabalik sa kanyang mesa. Ang ipinahiwatig na henchman ay sinampal ang tabletop. Tama iyon. Gerald, sigaw niya. Hindi ako makapaniwala sa swerte mo. Naaalala mo pa ba na isang beses na halos hindi mabayaran ni Gerald ang kanyang sariling mga bayarin sa matrikula dahil 6 na box lang siya o isang bagay? Mahusay na Scott, hinabol siya ng aming guro sa labas ng silid-aralan. Hahaha. At hulaan kung ano sa palagay ko ay umulan ng malakas sa araw na iyon. Panipi. Siyempre naaalala ko, si Sully sneered. Gerald trudged sa pamamagitan ng ulan na naghahanap ng basurahan upang ibenta at kahit papaano ay pinamamahalaang mag-scrape ng magkasama sa mga huling $6 upang siya ay manatili sa paaralan. Hahaha. Walang sino mang nasa klase na nag-aalaga sa pag-angat ng isang kamay upang matulungan siya. Tiyak na lumapit siya, nagho-host ng kanyang sariling mesa sa mid-hall kasama ang manika na iyon sa kanyang tagiliran, magaling. Panipi. May isang kakaibang parada ng mga naka-veiled na mga pahiwatig na lumipas dito. Hinuhukay nila ang lahat ng uri ng dumi mula sa nakaraan ni Gerald, lahat ay mahubaran sa harap ni Gia at ng kanyang mga kaibigan. Mahulaan, ang pinsan ni Tammy at ang ilan sa kanyang mga kaibigan ay sumisilip na sa askans ni Gerald. Sa ngayon, tunog niya ang lahat ngunit isang sorry na natalo. Huwag alalahanin iyon, Gerald. Ang isa sa mga lalaki ay nag-hoot. Upang gunitay ng unang pagbisita ng iyong kasintahan sa Seren County, hindi ka maaaring magsimulang mas mababa kaysa sa $60 bawat isa, di ba? Sumimangot si Cameron. Anong bagay na walang kaparerekon ang iyong spouting doon? $60 lang. Ang pares ng mga Diyosa na ito ay nagkakahalaga ng higit pa kaysa sana. Gerald, kung hindi ka diretso para sa pinakamahusay na kalidad sa $100 bawat tao, hindi mo karapat dapat ang kumpanya ng mga babaeng ito. Haha. Ngunit huwag mag-alala, Gerald, kung ikaw ay strap para sa cash, babayaran kita. Mahalagang panatilihin ang mga pagpapakita, pagkatapos ng lahat. Panipi. Noon lang, dumating ang waiter upang kunin ang kanilang order. Kabanata 414. Anong grade ang pipiliin mo ngayon? Sa lahat ng mga talahan na yan, ang lahat ng mga mata ay lumingon kay Gerald. Bigyan mo ako ng makakaya mo. 100 bawat packs. Panipi. Ito ay kung ano ang pinaplano niya para sa lahat. Paf. Sinubukan ni na Cameron at company na hawakan ang kanilang pagtawa. Ano ang isang imbecile? $100 bawat ulo, kasama ang mga inumin ng pangwakas na bayarin ay magdaragdag ng $1,000. Ang panig ng talahan na yan ni Tammy ay pantay na nabigla sa pagliko ng mga kaganapan. Naabot nila ang parehong conclusion, si Gerald ay isang kumpletong tanga. Kahit sino ay maaaring makita na si Cameron ay hanggang sa walang kabutihan, na nagpapasigla sa kanya na sinasadya. Gayunpaman, dumiretso si Gerald sa kanyang bitag. Talaga. Ang kakulangan ni Gerald ay hindi gaanong balita kay Tammy. Sumangayon na siya kay Gia na huwag payagan si Gerald na maglakad sa panukalang batas na ito. Ngayon, pupunta si Gerald para sa pinakamahal na pagpipilian na magagamit. Arg! Naway tulungan siya ng langit. Humingi ako ng tawad, hindi iyon ang gusto namin. Ang isang bagay na mas simple ay gagawa lamang ng maayos, na mamagitin si Gia. Nope. $100 ito. Magpatuloy ka, pagkatapos. Nawawalan ng pag-uugali si Gerald sa ilalim ng barrage ng mga jeers mula sa Cameron at ang natitira.
Hayaan siyang mag-order kung ano ang nais niya. Makikita natin kung ano ang ginagawa niya pagdating ng panukalang batas, ipinahayag ng pinsan ni Tammy. At sa gayon, ang pinakamagandang pagkain sa bahay ay dinala sa kanilang mesa. Ang talahanayan ni Cameron ay sadyang kumakain ng mabagal hanggat maaari. Habang na-clear ang talahanayan ni Gerald, ang parehong partido ay tumaas ng hindi nagbabayad. Oh, aalis na, G. Laver. Panipi. Ngumiti ang cashier at kumaway nang makita niya si Cameron. Tiniyak ni Cameron na ang kanyang wristwatch ay nasa buong pagtingin habang siya ay kumalas sa likod. Ang babaeng iyon ay isang mabuting kaibigan ko, itinuro niya kay Morgana. Mangyaring magtakda ng isang magandang presyo para sa kanya. Walang problema, Ginoo, 30% off. Sa katunayan, mangyaring tanggapin ang Katanji tanging set ng tsaa at ang aming pinakamahusay na papuri. Ang bawat hanay ay nagkakahalaga ng kaunti, at ito ay isang promosyon lamang na tumatakbo kami sa ngayon. Panipi. Ang cashier, malinaw na mas matanda kaysa kay Cameron, na beamed habang sinasagot siya. Aha! Ang pag-hangout sa Cameron Laver ay nangangahulugang magandang oras sa lahat ng paraan, pinalakas ang isa sa iba pang mga lalaki. Inayos ni Morgana ang panukalang batas, ngunit patuloy na nakabitin si Cameron susunod na babayaran si Gerald. Isa pang kaibigan mo, G. Laver. Maaaring sabihin ng cashier na sila ay pamilyar, nangangahulugang kailangan din niyang palawakin ang ilang mga courtesies kay Gerald. Nagpanggap si Cameron na hindi niya ito narinig, sumisilip sa kanyang relo. Naunawaan ng cashier kung ano ang ibig sabihin nito. Hello, Ginoo. Iyon ay magiging $707 sa lahat. Cash o credit card? Matindi ang tanong niya. Tiyak, maaari mong bilugan ang huling $7, chuckled ni Gerald. Maaaring iwanan siya ni Cameron sa sipon kung ito ang angkop sa kanya. Ang isang pagkain ay hindi isang bagay na nagkakahalaga ng pag-aalsa. Sa kanyang mukha na nagpapahinga ng walang imak sa kanyang mga palad, ang cashier ay walang tigil na tumugon. Patawarin mo ako, Ginoo. Ang aming mga presyo ay hindi bukas sa hagalan. $7 o 7 sentimo, kakailanganin mong bayaran ang lahat, pareho lang. Panipi. Nakita niya ang lahat mula sa likuran ng counter sadyang pinipilit ni Cameron na ang kapwa papunta sa tuktok ng kanilang linya. Ito ay maliwanag na ang tao ay walang marami sa paraan ng pera. Hindi na kailangang maging masyadong maganda sa kanya. Hoy, binigyan mo ang bangkos na iyon ng 30% na diskwento. Ngayon ano ang lahat na walang hagalang? Panipi. Una nang nawala ng pasensya si Gia matapos makita kung paano nahihirapan ang lahat upang bigyan si Gerald ng isang mahirap na oras. Umiling-iling si Gerald. Kalimutan ang tungkol dito, Gia. Magbabayad lang kami para sa aming pagkain at umalis. Panipi. Mag-aalok ka rin sa amin ng isang set ng tsaa, kahit papaano. Gumastos kami ng higit sa 1,000 box sa iyong lugar. Gia hissed icily. Tumugon ang cashier ng walang kaunting katapatan, tiyak na gusto namin ngunit dapat mong patawarin kami, makaligtaan. Ang mga set ng regalo ay limitado lamang sa 50 piraso bawat araw at ang ika-50 ay ibinigay lamang kay G. Laver. Marahil kung darating ka ulit bukas, sisiguraduhin kong magreserba ako ng isang set para lamang sa iyo. Panipi. Sa pagtatapos ng araw, ang mga ito ay isang beses lamang na mga customer. Mas may katuturan itong maaliw ang isang malaking spender tulad ng Cameron Laver. Bukod dito, ang kanyang sariling maliit na kapatid na babae ay kasalukuyang nasa Laver Academy. Alam ng cashier na kung patuloy siyang naglalaro para sa panig na ito ng bukid, ang kanyang maliit na kapatid na babae ay magkakaroon ng maayos na paglalakbay sa paglalayag sa hinaharap. Hoy, dalhin mo sa akin ang bayarin. Sa kanan sa sandaling iyon, isang mabulok na boses ang umusbong sa buong bulwagan. May lumakad at sinampal ang isang kamay sa countertop. Ito ay isang binata, at nang kasama ang cashier, Cameron, at mga kaibigan, kung sino ito. Kabanata 415. Mr. Lourdes, bulong ni Cameron. Bigla siyang nakaramdam ng hanggal sa pag-waving ng kanyang relo sa paligid. Tumayo siya sa atensyon, katulad ng isang maling mag-aaral bago ang guro ng disiplina. Cameron, Aling G. Lourdes ang ibig mong sabihin. Ang batang babae sa tabi niya ay nagtaka ng malakas. Sino pa ang maaari kong sabihin? Si Louie Lourdes, Sayan, at tagapagmana ng konglomeryo ng pagmimina ng pamilya ng Lourdes. Ang Big Kahunas, Panipi. Kaya, iyon ang tao. Hindi ko alam na siya ay gwapo sa personal. Si Morgana, Sally, at ang iba pang mga batang babae ay nakatingin sa masigasig na paghanga sa maalamat na karakter. Samantala, ang mga lalaki, ay tila natatakot kahit na huminga ng malakas. Hindi binabanggit ang kaera, na nasa kanyang mga paa, na ipinapakita ang pinakapropesyonal ng ngiti na maaari niyang ma-master.
Si Louie ay may ilang bilang ng mga tao na kasama niya, kahit na hindi nakakagambala upang tumingin kay Gerald o sa kanyang mga bisita habang pinutol niya ang harap nila. Aking Bill. Bart si Louie. Ang ngiti ng cashier ay hindi hamina. Siyempre, G. Lourdes. Ang iyong bayarin sa oras na ito ay umabot sa $1,200. Sa ganito, Ginoo, nalulugod kaming mag-alok sa iyo ng 70% na diskwento. Panipi. Habang nagsalita siya, nakasandal din siya, inaanyayahan ang mga titig sa kanyang cleavage. Sino ang nakakaalam, marahil ang kanyang figure ay maaaring maengganyo ang interes ng dakilang tao. Bah! Sino ang nangangailangan ng iyong diskwento? Magbabayad ako ng buong presyo. Itinapon ni Louie ang isang wad ng pera sa counter. Naunawaan, G. Lourdes. Ang alinman sa aming mga pang-promosyong regalo ay kilati ang iyong magarbong, Ginoo. Bibigyan ka namin ng anumang nais mo, magalang na tumugon ang cashier. Wala sa hogwash na iyon. Bigyan mo lang ako ng resibo ko. Panipi. Gosh, kaya ito ang tunay na G. Lourdes. Ano ang nag-uutos na aura na mayroon siya? Panipi. Ang batang babae na nakatayo sa tabi ni Cameron ay malapit nang mag-cross-eye mula sa pagkamangha. Maging sina Morgana at Sully ay nagpapalitan ng mga stares mula sa sulok ng kanilang mga mata, nagtataka kung kailan nila mahahanap ang isang tao na pantay. Samantala, si Tammy ay hindi lamang nasa kalagayan na maglaro ng mga laro sa pagitan ni Gerald at ng kanyang mga hanggal na kaibigan. Nakakakita ng isang tao na nagpuputol ng linya, ang kanyang pag-uugali ay agad na sumiklab. Hoy! Ngayon, hindi ka pa ba narinig ng unang dumating, unang maglingkod? Hindi mo ba alam na ginambala mo kami mismo sa gitna ng aming tira? Panipi. Tama iyon, bro. Una nang dumating, unang maglingkod. Matagal na rin akong naghihintay ngayon. Panipi. Hindi inaasahan ni Gerald na tumakbo sa Louie dito. Maaari pa rin niyang makita ang mga sariwang scar sa kanyang mukha. Ano ang isang bayuhan na dapat na ibinigay sa gabing iyon? Halos makalipas ang ilang araw, narito siya, lalabas na naghahanap muli ng problema. Ang isang wry smile ay nagtrabaho sa buong mukha ni Gerald. Tumahimik ka, ikaw. Ang iyong mga komento ay hindi maligayang pagdating. Kung narito si G. Lourdes, kailangan mong maghintay noon. Panipi. Ang cashier ay lubos na tinalikuran ang lahat ng mga kilos ng kagandahang loob sa kanila. Inilipat niya ang kanyang mga mata kay Gerald. Mabuting Panginoon, ang bulag na ito. Cameron kakled mula sa gilid. Hindi mo ba kilala si G. Lourdes? Malinaw na siya ay nasa isang masamang kalagayan ngayon. Ang Gerald na ito ay talagang nakatutokso para sa kasawian ngayon. Panipi. Ngayon, kahit na ang cashier ay nagsimulang panunuya kay Gerald. Si Louie, sa kabilang banda, ay nagkunwari na wala nang narinig. Ngayon, ito ay ang kanyang oras upang magalit. Itinanim niya ang kanyang paa sa puwit ni Louie. Wak! Aw! Sumigaw si Louie, ang kanyang mga sugat ay sumisid sa sakit muli. Sinampal ni Louie ang counter. Diyos di asterisk man ito, papatayin kita. Si Cameron at ang iba pa ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Si Gerald ba talaga ay nang ahas na hampasin si G. Lourdes. Ang tanging bagay na maaaring mangyari sa susunod ay siya ay binugbog sa isang pool. Habang hinagupit si Louie upang gumanti, biglang huminto ang kanyang kamao sa kalagitnaan ng hangin. Crawford. Paralisado si Louie. Hindi ba ito ang parehong Gerald Crawford na tinawag ang lahat ng mga taong iyon upang linisin ang kanyang orasan sa karaoke bar sa ibang araw? Ang mga kalalakihan na iyon ay mga bihasang mandirigma. Ang pagbugbog na kinuha niya mula sa kanila ay halos pumupukaw sa kanya, gayon pa man, wala silang iniwan na mga marka. Tiyak na hindi natapos ang kanyang pagdurusa. Nang gabing iyon, ang kanyang ama ay tinawag ng iilan na humiling na makipag-usap sa kanya. Sa kabilang banda, inaasahan ni Louie na tumugon ang kanyang ama sa lahat ng kanyang galit at iniwan ang mga kalalakihan na nakayuko at nag-scrape tulad ng isang maangin na aso. Pagkaraan nito, ang ama ni Louie ay lumayo sa pulong na iyon, praktikal na lumaktaw sa kasiyahan. Kabanata 416. Ay sinabi pa sa kanya ng ama ni Louie na nararapat siyang mabugbog. Ipinaliwanag ng kanyang ama na ang taong nagpalo sa kanya ay walang iba kundi ang sobrang mayaman at mapagpakumbabang tagapagmana, si G. Gerald Crawford mula sa Mayberry. Naririnig iyon, nadama ni Louie ang mga panginginig na tumatakbo sa kanyang gulugod. Halos nagdala siya ng malaking problema sa kanyang sarili sa araw na iyon. Marahil tulad ng sinabi ng kanyang ama, ang pagiging binugbog ay isang magandang bagay pagkatapos ng lahat. Marahil maaari itong makuha ni G. Crawford na mamuhunan sa kanyang kumpanya.
Kaya, sa pag-iisip na iyon, si Louie ay nahaharap sa isang sabang ng sorpresa, takot, at kagalakan sa parehong oras na nakita niya si Gerald. Gerald, kaya't kumakain ka rin dito. Sabi ni Louie na may isang chuckle habang tinapik niya ang kanyang nasasaktan na ilalim. Ano, si Cameron at ang iba pa ay nag-iisip ng parehong bagay. Lahat sila ay sabik sa ilang drama ngunit ang reaksyon ni Louie ay nag-iwan lamang sa kanila. Ano, bakit alam ni Louie si Gerald? Nakipag-usap pa siya kay Gerald sa pamilyar na paraan. Kudlit. Paano ito posible? Tama iyon. Kung hindi tayo, paano pa makikita namin ang pagputol ng pila? Sagot ni Gerald na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Sa kanyang isipan, nagtataka siya kung hindi niya binugbog si Louie ng malubhang gabing iyon. Well, nakikita mo, medyo namuhunan ang aking ama sa lugar na ito dati. Dahil dito, nasanay na ako na hindi na kailangang magpila. Ngunit huwag kang mag-alala Gerald. Ang iyong pagkain sa akin ngayon. Sa totoo lang, kuma mo iyon. Lahat ng iyong mga pagkain dito sa hinaharap ay magiging sa akin. Sabi ni Louie habang hinuhubaran niya ang kanyang mga kamay. Hindi yun kinakailangan. Ang babaeng ito dito ay hindi babaan ang presyo ng $1 para sa akin. Hindi rin kami bibigyan ng anumang mga espesyal na regalo. Natatakot ako na ito ang magiging huling oras na napunta ako rito, sagot ni Gerald, isang ngiti sa kanyang mukha. Ano, bigyan mo ako ng 1 minuto, Gerald. Panipi. Napagtanto na ito ay ang cashier lady na nakakasakit kay Gerald, lumingon si Louie sa kanya. Nakatayo siya sa tabi nila sa lahat ng oras na ito, isang napabagsak na ekspresyon sa kanyang mukha. Ah, Louie, kaya ang ginoong ito dito ay kaibigan mo. Panipi. Natakot ang cashier lady ngayon. Nagsimula siyang mag-isip ng mga dahilan sa kanyang isipan habang ang malamig na pawis ay bumagsak sa kanyang noo. Ginagamot ko lang siya ng ganyan dahil nilagdaan din ako ni Cameron. Sinabi niya sa akin na gawin itong mahirap para kay Gerald kaya sinusunod ko lamang ang kanyang mga order. Kudlit. Ang pamilya ni Cameron ay nagtatrabaho sa Departamento ng Kalusugan kaya syempre hindi ko siya maglakas loob na sumuwi sa kanya. Bukod, na si Gerald Guy ay mukhang talo kaya hindi ako nag-isip ng 2 beses tungkol dito. Upang isipin na kilala kanya, Louie. Kudlit. Bago pa man niya masimulan ang pagpapaliwanag sa sarili, narinig ang isang sampal. Iniwan siya ng kamay ni Louie na ngayon ay namula na pisngi habang sumisigaw siya, paano ka makatingin sa isang customer? Hindi ba narito si Gerald upang mag-enjoy ng pagkain? Gaano ka manggahas na mapangapi ang isang customer na hindi ka rin pamilyar? Mas mahusay kung marinig ang tungkol sa iyong pagbibitiw sa susunod na pumunta ako rito. Panipi. Ngunit ako, ginawa ko lang ito dahil ang kanyang kaliwang pisngi ay namamaga at pula at sasakit habang tumitingin kay Cameron. Kinakabahan na si Cameron kahit bago siya tumingin sa kanya. Nagpanggap lamang siya na parang ang insidente ay walang kinalaman sa kanya habang tahimik siyang nagsimulang mag-sneak sa labas ng lugar. Ayaw niyang umatras tulad ng isang duwag, ngunit ang sitwasyon ay isang mahirap kaya sa isang malaking pag-aatubili at ayaw sa kanyang puso, iniwan niya ang premise. Pinagsisisihan niya ang kanyang mga aksyon na napakalaking. Tulad ng para kay Gerald, nagpalitan siya ng ilang mga kasiya siya kasama si Louie bago tuluyang umalis kasama si Gia at ang iba pa. Alam na ni Gerald na si Louie ay isang mayaman at walang silbi na brat kaya ayaw niyang makalapit sa kanya. Nang umalis sa shop, nakita nila ang Cameron at ang iba pa na nakatayo na hindi masyadong malayo sa kanila. Sa simula, si Cameron at ang iba pa ay nais na tamasahin ang kasawian ni Gerald, ngunit ang kahihiyan ay binati sila ng ulo. Ito ay totoo lalo na para kay Cameron na may isang kaayla-hilakbot na ekspresyon sa kanyang mukha. Paano sa mundo alam ni Gerald si Louie? Sabi ni Sully. Ang kanyang paggalang kay Gerald ay lumago ng labis ngayon. Si Cameron ay nag-sneer lamang sa kanyang katanungan. Ipinakita lamang niya si Gerald ng kaunting paggalang. Sinabi niya ang lahat ngunit si Gerald pa rin ang nagbabayad ng bayarin sa huli. Ito ay isang bagay lamang ng paggalang. Hindi mo ba alam kung sino si Louie? Hindi siya kailanman makikipagkaibigan sa isang taong katulad ni Gerald. Panipi. Si Cameron ay napuno ng paninibugho. Tulad ng dati, si Gerald ay gumawa ng isang kwento tungkol sa kanya at si Louie na casual na ipaliwanag kung ano ang nangyari kay Gia at sa iba pa. Pagkatapos ay umalis sila at bumalik sa hotel. Oh Diyos ko, bakit nanatili si Gerald sa isang Grand Hotel? Panipi. Dahil si Tammy at ang iba pa ay hindi pumasok sa hotel kanina, ang maliit na pinsan ay nagulat nang sila ay lumakad sa mga pintuan sa harap nito sa unang pagkakataon. Ano pa, si Gerald ay gumastos ng maraming pera sa pagkain na ginagamot nila ng mas maaga. Alam din niya ang maraming tao.
Si Tammy at ang iba pang malalayong kamag-anak ay patuloy na nagulat nang mas matagal silang nanatili sa paligid ni Gerald. Habang nagpunta sila sa hotel, sinubukan ng ilang kalalakihan na makakuha ng pagmamahal ni Gia. Gayunpaman, sumuko sila kaagad sa sandaling alam nila na kailangan muna nilang makipagkompetensya kay Gerald. Wala silang kumpara sa kanya. Nang makapasok na sila sa kanilang silid, inilagay ni Gerald ang kanyang telepono sa talahanayan ng kape upang hugasan ang ilang mga prutas para sa kanila. "Oh Diyos ko, Tammy! Tammy halika tingnan! Tingnan ang telepono na ginagamit ni Gerald." Panipi. Kinuha ng maliit na pinsan ang telepono upang ipakita sa kanya, isang ekspresyon ng sorpresa sa kanyang mukha. Si Tammy ay pantay na natigilan. Ang telepono na iyon ay madaling umabot sa 2 hanggang 3,000 dolyar, bakit magkakaroon ito ni Gerald? Sa sandaling iyon, nagsimulang tumunog ang kanyang telepono. Ang pinakaminamahal na Mila. Sino ang taong ito? Sabi ng maliit na pinsan habang tinitingnan niya ang tumatawag na ID. Siya ay nababagabag sa pagtuklas. Kabanata 417. Ang sorpresa ng maliit na pinsan ay naging isang sneer. Sino ang pinakaminamahal na ito? Hindi ba niya gusto ang karamihan sa Gia? Tingnan natin kung sino siya. Panipi. Hindi sapat ang reaksyon ni Gia at bago niya mapigilan siya, sinagot na ng maliit na pinsan ang tawag ni Mila. "Hello, sino ito?" Tanong ng maliit na pinsan. "Ano, tiyak na hindi ka kasintahan ni Gerald. Itigil ang spouting na walang kaparerekon." Panipi. Kahit na sinabi niya iyon, ang maliit na pinsan ay natigilan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Gia bago sabihin, "Gia, sinasabi ng batang babae na ito na kasintahan ni Gerald." Panipi. "Sapat na iyon, Felicia. Ibigay mo agad ang telepono." Panipi. Pagkatapos ay inagaw ni Gia ang telepono mula sa kanya at naghang kaagad. Si Gia, para sa isa, ay tiyak na alam kung sino si Mila. Siya ang kasintahan ni Gerald na nasa malayong relasyon sa kanya. Gayunpaman, iyon ang alam ni Gia tungkol kay Mila. Siya ay lubos na nagyuziso tungkol sa kung ano ang katulad ni Mila sa tao mula nang malaman niya ang tungkol sa kanyang pag-viral. Gayunpaman, hindi nararapat para sa kanya na sabihin ang anumang bagay sa ngayon. "Felicia, ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi ng ibang batang babae na iyon?" Tanong ni Tammy habang nakumpirma niya kay Felicia kung narinig niya ng tama. Si Felicia ay muling nag-sneer. Tinanong ko siya kung sino siya at sinabi niya na kasintahan niya si Gerald. Tinanong pa niya ako kung nasaan si Gerald. Panipi. Nagsalita si Felicia na parang hindi niya natuklasan ang isang mahusay na lihim. "Gie, kilala mo ba ang babaeng iyon?" Tanong ni Tammy bilang rage brood sa kanyang isip. Ano ang aktwal na F***? Gaano kalinisan ang taong ito? Upang makuha si Gia na maging kasintahan ay hindi madaling pag-asa at tumingin pa sa kanya. Gaano katapang at ganap na kasuklam-suklam. Upang isipin na siya pa rin ang nang-ahas na lokohin ang ibang mga kababaihan kapag mayroon na siyang Gia. "Kudlit. Ano ang pinag-uusapan mo? Mayroon akong ilang mga prutas sa akin." Panipi. Sa sandaling iyon, sa wakas ay bumalik si Gerald, na may hawak na isang plato ng mga prutas sa kanyang mga kamay. Sa impyerno kasama ang mga prutas. Sino ito? Gerald. Mas mahusay kang magkaroon ng isang magandang paliwanag. Sneered Tammy. Kinuha niya ang telepono mula kay Gia at hinawakan ito habang sinulyapan niya ang mga dagger sa Gerald. Hindi rin alam ni Gerald kung paano simulan ang pagpapaliwanag ng sitwasyon. Si Mila ay ang kanyang tunay na kasintahan syempre. Hindi kailanman tumawid sa aking isipan na ikaw ay tulad ng isang masamang tao at hindi tapat na tao. Gaano ka manggahas na tretuhin ang Gia sa ganitong paraan? Susunod na si Felicia. Sapat na, huwag mo na siyang purihin. Alam ko na ang tungkol dito at hayaang aminin ko na hindi pa kami naging mag-asawa. Panipi. Wala nang paggamit na itinatago ito kaya't sinigawan lang ni Gia ang katotohanan. Ano, kayong dalawa ay hindi mag-asawa? O Diyos, kung gayon bakit ka nakatira sa kanya kung hindi siya ang kanyang kasintahan? Tanong ni Tammy, nagulat. Ginawa ko ito upang walang makakakuha ng kainahinala. Kailangan ko ang kooperasyon ni Gerald upang magsinungaling sa aking ama, kung hindi man, tiyak na magpapatuloy siya upang pilitin ako. Ipinaliwanag ng totoo si Gia. Natakot ka sa akin ng kalahati hanggang sa kamatayan. Akala ko ikaw ay naging kasintahan ni Gerald. Ngunit sa palagay ko imposible talaga. Medyo mahirap paniwalaan na mula nang maayos ka ni Gerald ngayon kahit na mayroon na siyang kasintahan. Binigyan ka pa niya ng napakaraming mamahaling bagay. Sabi ni Tammy habang sinulyapan niya si Gerald. Ang mga kababaihan ay kinasusuklaman ng mga bastos at hindi tapat na mga kalalakihan. Malinaw na mayroon si Gerald na may label na sa kanya ngayon. Sapat na, Tammy.
Hindi ba tumawag ang iyong ina kanina? Humihiling sa iyo na umuwi ka agad. At kailangan mong mangako na panatilihing lihim ito para sa akin. Mangyaring huwag makialam sa negosyo ni Gerald. Sabi ni Gia sa isang panghihikayat na tono. Kalaunan, pinamamahalaang ni Gia na hikayatin silang umalis. Tanging sina Gerald at Gia ang naiwan sa silid ngayon. Kabanata 418. Tiyak na tumagal ito kay Gerald upang maipaliwanag ng maayos ang buong sitwasyon kay Mila. Sa oras na siya ay tapos na, hindi na nagagalit si Mila. Bumantong hininga si Gerald. Hindi pa niya inaasahan para sa baliw na batang babae na talagang kunin at sagutin ang kanyang telepono. Siya ay natigil sa isang sobrang awkward na posisyon ngayon. Sabihin mo, Gerald, may upuan ako. Mayroon akong isang bagay na nais kong tanungin ka, sabi ni Gia habang tinitingnan siya. Sa kanyang mukha ay isang demure na ngiti. Mabuti na lang ako. Ano ang iyong katanungan? Panipi, gusto mo ba talaga si Mila? Siyempre ginagawa ko, sagot ni Gerald nang walang pag-aalangan. Huminga ng malalim si Gia bago magpatuloy. Kung gayon, kung iyon ang kaso, bakit mo ako binigyan ng isang mamahaling regalo sa unang lugar? Kung sakaling hindi mo alam, nang malaman ko na ito ang pinaka hindi mabibili na regalo na maaaring mag-alok ng iyong pamilya, naantig ako ng higit pa ihambing. Panipi. Hindi pa ako nakasama sa isang relasyon, Gerald. Kahit na maraming iba pang mga kalalakihan ang nagbigay sa akin ng mga mamahaling regalo bago, ang mga regalong iyon ay naiiba sa iyo. Ang iyong regalo ay makabuluhan. At upang sabihin sa iyo ang katotohanan, sa akin, naiiba ka sa ibang mga tao. Panipi. Malalim sa loob, alam ni Gia na sinusubukan niyang manalo ng pagmamahal ni Gerald. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. In love lang siya sa kanya. Sa una, naisip niya na ang kanyang kasintahan na may kaugnayan sa pakikipag-ugnay ay walang banta sa kanya. Gayunpaman, napagtanto ngayon ni Gia kung gaano kalaki ang pag-aalaga sa kanya ni Gerald. Si Gerald sa kabilang banda, ay napuno ng self-reproach sa sandaling iyon. Alam niya na ang Dragon Jade Bracelet ay hindi kailanman heirloom ng kanyang pamilya. Gayunpaman, bumalik sa unibersidad sa araw na iyon, hindi niya masabi na dahil sa takot na mailantad ang kanyang pagkakakilanlan. Ang kanyang mga kasinungalingan ay naging katotohanan sa araw na iyon, hindi bababa sa mga narinig nito. Siya ay nagsinungaling dahil siya ay ipinagpalagay noon na siya ay walang iba kundi isang natalo kumpara kay Gia, Tammy, at iba pa. Ang kanyang loika ay walang paraan na makaramdam sila ng anuman para sa kanya. Ano pa, ang pagsisinungaling ay hindi mahalaga dahil ipinapalagay din niya na hindi na niya kailangang makipag-ugnay sa alinman sa kanila muli sa sandaling na ibigay ang bracelet ng Jade. Hindi kailanman maisip niya ang komplikadong kadena ng mga kaganapan na malapit ng sundin at kalaunan ay humantong sa mismong araw na ito. Ngayon narito siya, sa isang silid kasama si Gia. Isang Gia na hindi naiintindihan ang kanyang mga hangarin mula sa sandaling ibinigay niya sa kanya ang Pulse Heiress. Ito ay nagiging masyadong magulo. Alam ni Gerald na hindi na niya maitatago ang katotohanan mula kay Gia. Walang saysay na itago pa ang kanyang pagkakakilanlan mula sa kanya sa puntong ito. Huminga ng malalim si Gerald bago sabihin, ang totoo, Gia, nagsinungaling ako sa iyo. Ang Dragon Jade Bracelet ay hindi isang pamilya na heirloom tulad ng naisip mo at ng iba pang mga batang babae. Bumili ako ng 2 Pulse Heiress mula sa shop. Ang Dragon Jade Bracelet ay isa sa kanila. Dapat mong matanggap ang iba pa dahil nais ko lamang na mabayaran ang isang sinira ko. Panipi. Gayunpaman, pinagsama ko ang dalawa at binigyan ka ng mali, sabi niya habang umalis siya sa silid. Bumalik siya kaagad pagkatapos ng 2 bracelet ng Jade at inilagay ito sa harap ng Gia. Ayaw niya na maniwala si Gia na mas matagal. Gamit ang patunay sa harap niya ngayon, tiyak na hindi niya magagawa. Giabit ang kanyang mas mababang labi ng mahina bago ngumiti ng mapait. Dahan daw ang tumango siya. Kaya't ang buong kwento, walang tao na magiging bobo at ibigay ang kanyang pamilya na nagmamana sa isang batang babae na halos hindi niya alam. Sa palagay ko ay na-overtly ko lang ang lahat. Panipi. Tumingin si Gerald na may buntong hininga. Ang bigat sa kanyang dibdib ay naangat. Ito ay nadama na nakakapagpahinga upang sa wakas ay maklear ang mga bagay sa kanya. Sige pagkatapos Gerald, hindi na ako makagambala sa iyo. Naisip ko ito at alam ko na tatapusin ko lang ako sa iyo sa pamamagitan ng pananatili rito. Talagang hindi rin ako masyadong mag-alala sa aking ama. Kahit na si Jacob ay maraming mga kapintasan, hindi bababa sa mapagkakatiwalaan ko na siya ay taos-puso. Nagpasya ako. Uuwi na ako ngayon. Panipi. Sa sandaling natapos na niya ang kanyang pangungusap, tumayo siya kaagad at sinimulan ang pag-iimpake ng kanyang mga bagay. Nag-isip siya ni Gia. Babalik siya sa bahay upang makisali kay Jacob. Nakaramdam si Gerald ng hindi mapakali ngunit sino ang pipigilan niya. Mayroon siyang Mila ngayon.
Ano ang karapatan niya na magkaroon ng hindi maliwanag na relasyon sa ibang mga kababaihan? Sa pag-iisip na iyon sa kanyang ulo, pinili niyang huwag pigilan siya. Habang pinadalhan niya si Gia, naisip niya na ang insidente ay tunay na natapos na. Sa wakas maaari niyang ito ng lahat ng kanyang pansin sa pamumuhunan ng Seren County. Maya-maya, nakatanggap si Gerald ng isang tawag. Kabanata 419. Ito ay isang tawag mula sa Morgana. Sinabi niya sa kanya na ang pagtitipon para sa mga kaibigan sa high school ay gaganapin sa hapon. Si Morgana ay simpleng tumawag upang ipaalala sa kanya ang tungkol sa kaganapan at upang sabihin sa kanya na makarating doon ng maaga. 3 araw na mula nang huling kumain si Gerald sa mid-hall. Kaya't 3 araw na si Gia. Ipinaliwanag ni Morgana sa kaganapan noong nakaraang araw. Di nagtagal, marami sa kanilang mga kamag-aral ang magsisimula sa kanilang mga internship o trabaho. Sa makatuwid, ang pagtitipon ay binalak para sa mga dating kaibigan na makibalita sa isa't isa habang nandito pa rin sila. Sa una, hindi nais ni Gerald na lumahok. Gayunpaman, dumalo si Gerald sa isang pambungad na seremonya para sa isang bagong namuhunan na kumpanya noong nakaraang araw. Nang siya ay umalis, siya ay nakulong sa Morgana at ilang iba pa na napunta sa karnabal upang magkaroon ng kasiyahan. Ang pagtagkasama si Morgana ay isa pang babaeng kaibigan sa high school sa pangalang Zelahakuan. Siya ang kanilang katulong na monitor noon at siya ay tiyak na isa sa mga kagandahan sa klase. Siya ay mahusay din sa kanyang akademya. Katulad sa matandang Sharon, palagi siyang nagkaroon ng magandang relasyon kay Gerald na nagbahagi ng pantay na mahusay na pagganap sa akademiko. Nalaman ni Gerald na bumalik si Zella sa Seren County para sa mga prospect sa hinaharap. Parang nahanap din niya ang isang magandang trabaho doon. Sa sandaling nakita nila si Gerald, sinubukan nila ang kanilang makakaya upang anyayahan din siya. Nahihirapan si Gerald na tanggihan ang napakaraming tao kaya natapos niya ang pangako na pupunta siya. Matapos sabihin kay Morgana na hindi niya nakalimutan, naghang siya. Pagkalipas ng ilang segundo, nakatanggap siya ng mensahe sa kanyang telepono. Ito ay si Zella. Kaya kailan tayo pupunta, Gerald? Alam ni Gerald na nakatira siya sa Seren County. Sa totoo lang, hindi masyadong malayo mula sa hotel na si Gerald ay kasalukuyang nanatili. Sa araw na nagkita sila, nagbiro si Gerald na dapat silang pumunta sa pagtitipon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sumang-ayon si Zella. Pupunta ako doon sa lalong madaling panahon. Sagot ni Gerald. Hindi na kailangang magmadali. Kailangan ko ng isa pang 40 minuto upang hugasan ang aking buhok at ilang iba pang mga bagay. Magkita tayo sa Tranquil Road bus stop mamaya. Panipi. Walang problema. Kahit na si Zella ay naging katulong na monitor ng klase, siya ay isang tahimik at banayad na batang babae na bihirang makipag-usap. Gusto lang niyang mag-aral at ang kanyang mga kaibigan sa klase ay karamihan sa mga taong mas mag-aaral. Ang isang mabuting halimbawa ay kung paano niya gusto ang pakikipag-usap sa mga taong tulad ni Cameron na may isang makapangyarihang background ng pamilya at mga letre ng Wayland na ang pinakamayaman sa klase dahil pareho silang nagkamali. Ang pera at kapangyarihan ay hindi lamang kung paano niya pinili ang kanyang mga kaibigan. Gayunman, nakikita siya muli, nakita ni Gerald na sumailalim si Zella ng ilang malalaking pagbabago mula noong huling nagkita sila mga taon na ang nakalilipas. Ang paraan ng ipinakita niya sa kanyang sarili, siya ay naging lubos na maasahin sa mabuti at may kakayahang. Nagawang magbiro pa siya sa iba, hindi katulad ng kanyang nakaraan. Tila ang mga batang babae ay natural na magbabago pagkatapos makaranas ng iba't ibang mga bagay sa lipunan. Hindi papansin ng lahat, isang bagay na mas mahalaga ay sa isip ni Gerald. Naalala niya pabalik nang magkaroon siya ng isang hindi maliwanag na relasyon kay Zella sa pagsisimula ng kanilang junior year. Siya ay kasama niya hindi dahil sa kanyang kagandahan. Bumalik noon, si Gerald ay medyo gwapo pa rin. Gayunpaman, ang mga bagay na mahalaga sa kanya ay ang kanyang katapatan at ang kanyang pag-aaral na kalikasan. Dagdag pa rito, gusto rin niyang makinig sa isang pangkat ng mga batang babae na siya ay bahagi ng kapag sinabi nila sa kanya ang mga bagay. Bilang isang resulta, ang isang hindi malinaw na relasyon ay namumulaklak sa pagitan ng dalawa. Gayunpaman, ang kanyang hindi maliwanag na relasyon kay Zella ay tumagal lamang sa isang iglap. Nagtapos ito hindi masyadong mahaba pagkatapos. Nanginginig ang kanyang ulo, nilaigo niya ang mga dating alaala bago ilabas ang kanyang susi sa kotse. Pagkatapos ay pinalayas ni Gerald ang kanyang Mercedes-Benz G-Class sa Tranquil Road bus stop. Hindi na niya kailangang panatilihin ang isang mababang profile dahil wala na siya sa universidad. Bukod, hindi siya nagmamaneho ng kotse upang magpakita. Kailangan lang niya ng sasakyan upang makarating sa isang lugar. Alam niya na mayroong isang pagkakataon na si Sharon at Lillian ay maaaring maging sa pagtitipon din.
Kahit na hindi nila alam kung sino ang tunay na pagkakakilanlan niya, alam na nila na siya ay mayaman. Alam na, hindi masyadong iniisip ni Gerald ang tungkol sa kanila. Pagdating niya sa bus stop, may kalahating oras pa rin ang natitira bago ang itinalagang oras. Dahil mayroon pa siyang ilang oras bago siya dumating, ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa isang kalapit na paradahan. Pumunta siya sa isang coffee shop upang bumili ng 2 tasa ng kape bago tuluyang naglalakad patungo sa bus stop upang maghintay para kay Zella. Gerald. Habang nakaupo doon, narinig niya ang isang babaeng boses na tumawag sa kanya. Tumalikod si Gerald. Bago siya, ay isang batang babae na malapit na naglock ng mga braso sa isang lalaki. Pareho silang nakasuot ng salaming pang-araw at nakabihis sila ng maayos. Bagaman nakatago ang kanyang mga mata, ang natitirang mukha niya ay maganda. Kahit na siya ay may isang magandang figure na pupunta para sa kanya. Ang tao, sa kabilang banda, ay mukhang bahagyang hindi kasiya siya sa mata upang maging ganap na matapat. Siya ay maikli, mapusok, at pangit. Ang kanyang mukha ay napuno din ng mga bulsa. Sa kabila ng mga ito na mukhang gabi at araw, lumilitaw silang mag-asawa. Kabanata 420. Ano, ilang taon lamang ito, si Gerald. Nakalimutan mo na ba ang tungkol sa akin? Sabi ng batang babae habang tinanggal niya ang kanyang salaming pang-araw. Ikaw si Ray. Sabi ni Gerald, na kinikilala siya kaagad. Matapos marinig niya na sabihin iyon, kinuha din ng kanyang kasosyo ang kanyang mga salaming pang-araw. Agad na natanto ni Gerald kung sino siya pagkatapos nito. Ang kanyang pangalan ay Heath Seaver. Nagustuhan ng kanyang mga kamag-aral na tawagan siyang tukon dahil tiyak na tiningnan niya ang bahagi. Siya ay talagang mayaman na bumalik noong sila ay nasa paaralan pa rin. Gayunpaman, sikat din siyang kilala sa pagsisikap na makuha ang pagmamahal ng hanggang 10 batang babae noon, kahit na siya ay tinanggihan ng higit sa 15 beses. Paano iyon posible? Ito ay dahil ang ilan sa mga batang babae ay tinanggihan siya ng 2 beses. Ang isyu ay palaging bumagsak sa kanyang mukha na may napakaraming mga bulsa. Bukod doon, siya ay nagduso mula sa isang mataas na lagnat minsan noong siya ay bata pa, kaya ang kanyang mga reaksyon ay palaging medyo mas mabagal kumpara sa iba. Pagdating sa pang-aapi pabalik noon, ang mga biktima ay palaging alinman kay Gerald o sa kanya. Pareho silang nagduso ng parehong kasawian. At ano ang tungkol kay Ray Walker? Siya ay naging isang kagandahan kahit na noon. Siya ay mula sa art team ng paaralan at sinayaw niya ang Latin tulad ni Lillian. Gayunpaman, kung ihahambing kay Lillian, siya ay paraan na mas kaakit-akit at mapang-akit. Naalala pa rin ni Gerald kung gaano kalaki ang nasisiyahan ni Ray sa kanyang sarili sa mga taon ng pag-aaral. Mayroong palaging maraming mga tao na nagsisikap na makakuha ng kanyang pagmamahal. Bilang isang resulta, maraming beses na siyang nagmamahal. Ang ilan sa mga batang lalaki na napetsahan niya ay mayaman na mga background ng pamilya at medyo sikat sa paaralan. Ang iba ay mula sa pangkat ng palakasan ng paaralan. Bumalik noon, lahat sila ay mukhang magiging mga kilalang tao sa isang araw. Si Ray ay napetsahan pa rin ng mga gwapong gangster mula sa labas ng kanilang paaralan. Sa panahong iyon, ang ilang mga nakamamanghang motorsiklo ay palaging makikita na nakapark sa pasukan ng paaralan sa katapusan ng linggo. Nangangahulugan ito na lalabas siya sa isang petsa, at palaging ginawa ito para sa isang kamanghamanghang eksena. Ito ay isang sorpresa kay Gerald na siya ay magtatapos sa pagiging kasama ng tycoon pagkatapos ng pagtatapos mula sa high school. Ang kanyang sorpresa ay halata sa kanila habang ang kanyang mga mata ay malawak na bukas. Ano ang tinitigan mo? Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na makita kang dumalo sa pagtitipon. Ito ay talagang matagal na mula nang huling magkita tayo. Sabi ni Ray habang inilalagay niya ang isang kamay sa balikat ni Heath habang lumiligid ang kanyang mga mata kay Gerald. Ito ay tunay na. Pareho kayong magkasama ngayon. Sagot ni Gerald na may ngiti. Nag-sneer lang si Ray. Tama iyon, tayo. Kumusta naman ito? Mahal na mahal niya ako at iyon lang ang mahalaga. Nagmamay-ari pa siya ng ilang mga tindahan sa bayan ng county. Panipi. Hindi masasabi ni Gerald kung sinusubukan niyang ipakita, ngunit gusto niya talagang makipag-usap. Nang makita na siya ay tumahimik, nagpakita si Ray ng isang smug expression sa kanyang mukha habang ikinulong niya muli ang mga braso ni Heath. Nakakaramdam siya ng pagtataka ni Gerald sa kung paano ang tycoon at siya ay mag-asawa ngayon. Hindi maitatanggi ni Gerald na medyo naiinggit siya. Gayunpaman, hindi ito tungkol sa pag-ibig. Sina Gerald at Heath ay parehong natalo sa puso. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay may magandang kasintahan ngayon habang ang iba ay nanatiling pareho. Sa pag-iisip nito, kahit sino ay hindi maligaya tungkol doon. Natuwa si Ray na makita ang mood ni Gerald. Si Zella ay pupunta kaagad. Magsama-sama tayo, sabi ni Gerald habang ngumiti siya ng mapait habang nanginginig.
Si Ray ay muling nag-sneer. Tiyak na hindi kami sumakay sa bus. Naghihintay lang kami para sa aming pagsakay dito. Si Jason at ang iba pa ay pipiliin tayo mamaya. Iyon ay dahil lamang sa Tycoon ay wala pang oras upang makuha ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Kung hindi, bibili na kami ng kotse ngayon. Sagot ni Ray. Nakikita ko. Ito ay hindi kasiya siyang pakikipag-usap sa kanya kaya ginugol niya ang natitirang oras sa pakikipag-chat sa kanila. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng isang babaeng tinig na tumatawag sa kanya. Gerald. Nakatingin, nakita niya siyang nakatayo sa tapat ng kalsada, isang parasol sa kamay. Ang kanyang katawan ay lumitaw na payat at matangkad, at ang kanyang mga curl na haba ng balikat ay pula. Naglalakad siya papunta sa kanya ngayon. Ang mas malapit na siya ay dumating, ang higit na pansin na natanggap niya mula sa iba pang mga kalalakihan na naghihintay sa paghinto ng boss. Ang kanilang mga mata ay nakadikit sa kanya. Sa kanyang kagandahan at biyaya, sino ang masisisi sa kanila? Ang babaeng nakatayo sa harap ni Gerald ay walang iba kundi si Zella. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.